Ang Glory ang pinakapopular na game ngayon sa buong mundo. Umaabot na sa 130 milyon ang players nito. Ngunit ang pinakamalakas na player nito ay bigla na lang nagretiro. Maraming lumabas na usap-usapan, ngunit walang ibang nakakaalam sa kung ano ang tunay na dahilan maliban sa kanyang mga dating kagrupo. Bukod pa rito ang kanyang account na matagal na panahon niyang pinaghirapan, ay kinuha rin sa kanya upang ipagamit sa kanyang kapalit. Ang dating sikat na professional player ay nagtatrabaho na lang ngayon bilang bantay sa internet shop. Eksakto naman na nag-open ang ika-10 server. Gumawa siya ng unspecialized character dito, ngunit hindi niya inaasahan na makakabuo siya ng sarili niyang grupo dahil sa mga nakilala sa bagong server. Lumipat ang eksena kung saan tinuturuan niya si Steam Bon ng mga tips kung paano mabilis na makalapit sa kalaban. Makikita rin na tinuturuan niya ang iba pang mga kagrupo ng diskarte at teamwork. Inihahanda na niya ang mga ito sa paparating na professional entrance game. Ngunit marami pa silang kailangang ayusin. Sa ngayon ay nagpaparami muna ng miyembro ang kanilang guild upang makahanap pa ng iba pang players na may potensyal. Lumapit si Sumoching at Tangkayeshu. Tinanong nila kung kakayanin ba nila ang dungeon mamaya. Sinabi ni Yeshu na huwag silang mangamba dahil may padating siyang mga kaibigan. Lumipat ang eksena kung saan nagmi-meeting ang mga leaders ng malalaking guild. Nababahala sila sa rami ng sumasali sa guild nila Yeshu. Alam nila na hindi nila kayang banggain ng direkta sila Yeshu. Ngunit nakaisip sila ng paraan kung paano mapapabagal ang pag-level ng kanilang guild. Kailangan lang nila ng mga espiya upang maging pabigat kung sakaling papasok na ang kanilang guild sa Demon Dungeon. Dahil kung hindi nila ito matatapos, ay hindi rin tataas ang level ng kanilang guild. Pumasok na ang guild nila Lord Grimm sa dungeon. Napakahusay ng mga commands ni Yeshu at nagagalit na ang espiyang player. Dahil sa sobrang simple ng kanyang mga commands, ay hindi siya makakuha ng pagkakataong magkamali. Napansin rin nila na napakahusay ng mga kasama ni Lord Grimm, at ang launcher ay mahahalin tulad na sa isang pro player sa kanyang husay. Sinabi nila na kung hindi sila kikilos ngayon, ay mapapatay na nila Lord Grimm ang boss monster. Ngunit wala silang magawa dahil ang mga player na gumagalaw ng kakaiba ay agad na kinikik sa guild ni Lord Grimm. Kalaunan ay napatay na nila ang boss monster. Sinabi ni Lord Grimm na nagpapasalamat siya sa kanila dahil kung wala ang mga high level na kagaya nila ay hindi nila ito magagawa. Alam ni Lord Grimm na sila ay mga espiya at nasa plano na niya ito. Sila ang sinasabi niyang tutulong sa kanila kanina. Pinapili niya ang mga ito kung aalis ba sila o mananatili sa Happy Guild. Ngunit umalis silang lahat maliban lang kay Peerless Luke. Agad naman nabisto ni Lord Grimm na siya si Blue Raver at tinanong kung bakit niya piniling manatili. Sinabi ni Blue Raver na wala lang siyang magawa. Sinabi ni Lord Grimm na matutulungan niya ito, kaya sinabi niya sa World Chat na kung may gustong sumali sa Happy Guild ay kausapin lang si Peerless Luke. Agad namang naspam si Blue Raver ng mga message. Ibinunyag ni Blue Raver sa mga guild leaders na ang pinuno ng Happy Guild na si Lord Grimm ay walang iba kung DCAQ. Ikinagulat naman ito ng lahat. Ngunit hati ang opinyon ng mga players. Ang iba ay umalis na sa kanilang guild para sa oportunidad na makasama ang kanilang idolo. Habang ang iba naman ay nagalit at sinabing tao rin lang si EQ. At kung magtutulungan ang lahat ng mga guild, ay magagawa nilang pahirapan siya rito sa ika-10 server dahil siya lang ang hadlang kung bakit walang nakukuhang achievements ang kanilang mga guild. Tinanong niya kung manonood na lang ba sila habang kinukuha ni Lord Grimm ang lahat ng achievements, lalo na't may sariling guild na siya ngayon. Nagkasundo naman ang mga players at umisip ng plano kung paano atakihin ang guild nila Lord Grimm. Nagpakalat sila ng masasamang kwento sa forums tungkol sa mga miyembro ng Happy Guild. Sinabi nilang mahilig pumatay ang mga ito ng walang dahilan at mga kill stealer upang magalit sa kanila ang buong server at huntingin sila. Naghihintay ng ambush ang mga nagsama-samang mga guild. Halos napapalibutan na nilang lahat ang buong area at kulang na lang ay bantayan pa nila ang ilalim ng tubig. Ngunit isang miyembro pa lang ng Happy ang kanilang nakikita. Sinabi nilang matagal na silang naghihintay, ngunit bakit hindi pa rin nila makita sila Lord Grimm? Nainip na ang ibang mga player at sinugod na si Thousand Creations. Agad naman siyang nagdive sa tubig upang makatakas sa pananambang. Sinabi nilang huwag siyang hayaang makawala. Ngunit lumabas si Cleansing Mist at pinaulanan ang mga humahabol. Ang iba namang mga player ay hinila nila sa ilalim ng tubig. Tinanong ng isang player kung paano sila nakakatagal sa ilalim.
Sinabi ng isang player na may nabasa siyang special technique na ginagamit sa pakikipaglaban sa tubig, kung saan umaangat sila ng bahagya upang makahinga at hindi makita ng kalaban. Sinabi ng leader ng Blue Brook na isa itong pro-level technique. Makikita naman na napapaligiran nila si Yeshu. Ngunit kahit nasa ilalim ng tubig, ay walang kahirap-hirap kay Yeshu na kalkulahin ang tira ng kalaban. Nagbago ang kanyang sandata at sila naman ang inatake nila ni Sumocheng. Sinabi ng leader ng Herb Garden na delikado sila sa tubig kaya kailangan na nilang umahon. Ngunit tinawanan lang sila ni Sumocheng at tinira ng kanyon ang mga tumatakas. Sinabihan naman ni Yeshu si Thousand Creations na kumilos din at makipaglaban. Nakaharap ni Thousand Creations si Blue River na dati niyang guild leader. Makikita naman ang matinding pakikipaglaban ni Yeshu sa ilalim ng tubig, habang si Sumocheng naman ang nakikipaglaban sa ibabaw. Nang mapansin nilang wala silang laban, ay agad na silang umatras. Tinanong ni Sumocheng kung hahayaan ba nilang makatakas ang mga ito. Ngumiti lang si Yeshu, dahil naghihintay pala sa dalampasigan ang iba pang mga miyembro ng Happy Guild. Agad nagcast ng buffs at attack si Ifan. Si Tang naman at Steamed Bun Invasion ang humarap sa mga tumatakbong players. Si Concealed Light naman ay isa ng summoner. Tuwang-tuwa sa kanya si Baosing. Sinubukan pang lumaban ni Cold Knight, ngunit binugbog lang siya ni Tang at Baozi. Nang tumilapon siya sa tubig, ay si Yeshu na ang tumapo sa kanya. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Excellent Era, kung saan nire-report nila kay Chairman Tao na bumuo na si Yeshu ng guild sa bagong server, at planong bumalik sa professional scene. Ngunit minaliit lang ito ni Boss Tao, at tinanong kung sa tingin ba nila ay kayang gawing professional players ni Yeshu ang mga never-heard players ng ganoon na lang kadali. Sa loob ng internet shop ay iniisip ni manager na kung hindi pinuwersa ng Excellent Era na magretiro si Yeshu, ay kasalukuyang pinapanood ito ng mga tao at hindi kagaya ngayon na isang bantay lang sa internet shop. Kaya mas tumibay pa ang kanyang desisyon na suportahang makabalik muli si Yeshu sa professional scene. Sinubukang bumalik ng mga kalaban sa pinangyarihan ng nakaraang laban. Sinabi ng kanilang leader na kailangan nilang maging mapagmatsyag sa paligid. Ngunit hindi nila alam na nasa ilalim lang sila Sumocheng. Agad silang tinira nito, at nang lumipad sila sa ere, ay si Yeshu naman ang tumapos sa kanila. Pinagtatawanan sila ni Yeshu dahil wala silang kadala-dala. Nagagalit na ang mga guild leaders dahil palaging pinapatay nila Yeshu ang kanilang mga miyembro sa tuwing pumapasok sa lawa. Sinabi ng isang leader na kailangan lang nilang tawagin ang lahat ng mga players upang umatras si Lord Grimm. Sinabi ni Blue River na simula nang mag-open ang server na ito, ay palagi na niyang nakakalaban si Lord Grimm at kahit kailanman ay hindi ito umatras. Ang matindi pa rito ay sa lahat ng kanilang laban, ay wala silang napala, at si Lord Grimm lang ang palaging may kontrol. Si Yeshu ay sanay sa pakikipaglaban, at kahit pa alam natin ang kanyang intensyon, ay wala naman tayong magagawa. Sa harap ng ganitong klaseng kalaban, ay wala tayong magagawa kundi ang sumuko. Dahil sa kanyang ginawa sa All-Star Competition, ay naalarma ang malulupit na players sa kanyang pagbabalik. Siguradong darami ang Happy Guild, at mag-e-expand pa ito sa Heavenly Domain. Ang Heavenly Domain ay ang lugar kung saan maaaring magkita ang mga players sa iba't ibang server. At sa oras na magpakilala si EQ sa Heavenly Domain, ay siguradong mas marami pa ang susunod sa kanya. Tinanong nila kung gusto ba ni Blue River, na wala na lang silang gawin. Sinabi ni Blue River na kailangan lang nilang maghintay. Dahil si Yeshu ay isang unspecialized character, ibig sabihin nito ay magiging mahirap para sa kanya ang magpa-level sa ordinaryong area pagdating ng level 50. Kaya papasok agad si Lord Grimm sa Heavenly Domain ng level 50, imbes na level 70, at ito na ang oras para sa atin. Humingi sila ng ceasefire kay Lord Grimm. Sinabi ni Grimm na kung susuko na sila, ay kailangan nilang magbayad. Pinapili niya ito kung ibibigay nila ang eryang ito sa kanya o magbibigay sila ng sobrang daming materials. Pinili ng Blue Brook Guild at ng Tyrannical Ambition na magbigay na lang ng materials. Ngunit ang ibang guild ay ayaw magbayad. Tinanong ni Grimm kung bakit ang Blue Brook at ang Tyranny lang ang nagbayad. Ayaw namang magsalita ni Blue River dahil hindi daw siya espiya. Kaya pinilit siyang kumbinsihin ni Grimm na dahil sa kanilang ceasefire ay sila ay hindi na magkaaway. Pinagpatuloy naman nila Sumocheng at Tang ang paghunting sa mga miyembro ng mga guild na ayaw magbayad. Si Cold Knight naman ay bumaliktad at naging espiya na rin. Nagagalit naman ang ibang guild dahil pakiramdam nila ay may nagtuturo ng kanilang lokasyon sa kalaban.
Nagsimula ng maglaban-laban ang mga guild. Hinabol rin nila si Blue River. Ngunit ang hindi nila alam ay nag-aabang si Lord Grimm sa kanila. Kalaunan ay sumuko rin ang mga ito at nagbigay ng materials kay Lord Grimm. Ang nakakatawa pa rito ay ni-recruit ni Lord Grimm ang mga magagaling nilang miyembro na nabuhay at nakatakas sa kanilang paghunting. Nagulat si manager nang makita si Yeshu na nakasuot ng maayos na damit. Tinanong ng lalaki kung dito ba niya makikita si Yeshu. Nagulat ulit si manager nang malaman na may kakambal si Yeshu at ang pangalan niya ay Yekyu. Ginamit pala ni Yeshu ang pangalan ng kanyang kakambal na si Yekyu para sa kanyang karakter. Sinabi nitong kailangan na niyang umuwi dahil hinahanap na siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Yeshu na tumatanda na siya at konti na lang ang natitira niyang taon para sa professional scene. Kaya sinabi niyang hindi pa siya uuwi sa ngayon. Dumating na ang New Year's League. At ang maglalaban ay ang grupo ng Tyranny at Excellent Era. Bumilib ang mga announcer sa ipinapakita ni Sumo Cheng dahil siya na ngayon ang nagdadala sa laban. Ngunit huli na ang lahat dahil hindi nakasabay sa kanya ang kanyang mga kagrupo. Nagtataka si manager kung bakit natalo muli ang Excellent Era. Napatanong rin siya kung hindi ba marunong makipag-teamwork si San Xiang. Sinabi ni Yeshu na ang nakalaban nila ay si Jiang Xinji. Isa siya sa pinakamahusay na tactician at isa sa bagay na wala ang Excellent Era ngayon. Nag-level 50 na si Yeshu at ngayon ay papasok na siya sa Heavenly Domain. Ang lugar na ito ay sobrang delikado dahil mas mahihirap ang kalaban dito ngunit mas maganda naman ang makukuhang drop sa kanila. Legal din ang PvP dito at mas mataas ang tsansa na mahulugan ng gamit. Ito na ang huling area kung saan magtatagpo ang mga players sa lahat ng server. Para makapasok sa lugar na ito ay kailangan mong tapusin ang dalawang challenge. Ang Mission Quest, kung saan papatay ka ng monsters at maggagather ng materials, at ang Arena Challenge, na alam naman natin na baliwala lang kay Yeshu. Hindi makapaniwala si manager na pinatay ni Yeshu nang walang kahirap-hirap ang boss na level 70. Sinubukan ni Yeshu na humanap ng makakalaban sa arena. Ngunit wala siyang makitang mas mataas ang level sa kanya sa kanilang server. Eksakto naman na may humamon sa kanya na mula sa ika-8 server. Kaya naalala ni Yeshu na pwede nga pala siyang makipaglaban sa taga-ibang server. Kaya sinimulan na niyang tumambay sa arena upang tapusin ang kanyang Arena Challenge. Pinag-uusapan na siya sa forums dahil ang isang level 50 ay isa-isang tinatalo ang mga players na mas mataas ng 20 ang level sa kanya. Sinubukan pa nilang i-report siya ng pandaraya, ngunit walang nakitang irregularity sa kanya ang system. Hindi nagtagal at pinuntahan na siya ng mga players upang panoorin ang kanyang laban. Sinabi ni Tang na kailangan nilang humabol sa kanya. Sa headquarters ng Excellent Era ay nagmi-meeting sila tungkol kay Yeshu dahil kinukuha ng kanyang guild ang lahat ng achievements sa bagong server. Ikinagalit ng manager ng Excellent Era ang posibilidad na pagbalik ni Yeshu sa professional scene at sinabing kailangan nilang paghandaan ito. Natapos na ni Yeshu ang arena mission at nagkita sila ni manager sa Heavenly Domain. Sinabi ni Yeshu na magiging mapanganib na ang lahat simula rito. Dahil siya ay level 50 lang at siguradong hindi siya titigilan ng kanyang mga kalaban. Kalaunan ay may dumating ng isang grupo ng mga players. Sinabi ni manager na siya si Lulan Slash na mula sa isang mayamang pamilya at sobrang tindi kung gumasto sa laro. Sinabi ni Lulan na napabilib siya ni Lord Grimm nang pumasok ito sa Heavenly Domain ng level 50. Tinanong niya kung mayroon ba siyang iba pang account. Sinabi ni Grimm na mayroon siya dati sa unang server, ngunit ngayon ay wala na. Tinanong ni Lulan kung ano ang pangalan nito. Sinabi ni Yeshu na One Autumn Leaf. Hindi naman makapaniwala ang kanyang mga kagild. Tuwang-tuwa naman si manager nang makita ang kanilang mga reaksyon nang marinig si Yeshu. Tinanong ni Lulan kung ano ang patunay na siya si EQ. Sinabi ni Yeshu na hindi na niya kailangan pang patunayan dahil kung ayaw nilang maniwala ay wala siyang magagawa. Ngunit nakita na ni Lulan ang husay ni Lord Grimm at sinabing bumubuo siya ng professional team at kailangan nila ang kagaya niya. Ngunit agad na humarang si manager at sinabing may kagrupo na si Grimm at siya ang boss nito. Sinabi ni Lulan na sayang naman at nagpadala na lang ng friend request sa kanilang dalawa. Nagtataka naman si manager kung bakit agad na lang silang umalis at hindi man lang nag-offer ng mas malaki. Lumipat ang eksena sa headquarters ng guild ni Lulan Slash. Pinag-uusapan nila na hindi pa sila nakakasiguro kung siya ba talaga si EQ. Ngunit malaki ang posibilidad na siya nga ito dahil nagawa niya ang challenge ng Heavenly Domain ng level 50.
At kung siya nga ito, ay magagamit ng kanilang guild ang kanyang kasikatan. Ngunit sinabi ni Lowland na sa ngayon ay kailangan muna nilang makasiguro. Nalungkot naman si manager nang maalala ang nangyari kanina. Dahil alam niyang maraming grupo ang mas deserving na piliin ni Yeshu. Kaya sinabi niya kay Yeshu na mas malaki ang maibabayad sa kanya ng guild ni Lowland Slash. Sinabi ni Yeshu na kanina niya lang sila nakita, ni hindi pa nga niya kilala ang mga ito, at sa tingin ba ni manager ay gugustuhin niyang makatrabaho sila agad. Natuwa naman si manager sa sinabi ni Yeshu, at sinabi sa sarili na masyado siyang overthinking. Habang nagpapalevel sila ni Yeshu, ay may nakita si manager na mga papalapit na players. Nakita ni Yeshu na wala silang guild, kaya sinabi niya kay manager na umatras dahil malaki ang posibilidad na mula sila sa Excellent Era. Hindi naman makapaniwala si manager na nagpadala ng professional players ang Excellent Era upang huntingin si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na kailangan nilang maghiwalay. Ngunit hindi pumayag si manager at sinabing kahit hindi niya kayang tapatan ang mga professional players ay hindi niya iiwan si Yeshu. Pumayag naman si Yeshu at sinabi kay manager na sundin ang kanyang mga instructions. Pinapunta niya si manager sa ibabaw ng bato at sinabing magtago muna. Wala namang makita si manager, kaya nagtiwala na lang siya sa ipagagawa ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na ibigay sa kanya ang mouse at sinabing tumira siya ng stinger. Nagulat si manager dahil dalawang mouse ang ginagamit ni Yeshu at siya lang ang pinapapindot ng skills. Nang inaakala nilang na-corner na nila si Yeshu, ay bigla itong tumawag ng satellite beam. Inisip nilang may tumutulong kay Yeshu, kaya agad silang umatras. Tinanong ni manager kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yeshu na umatras na sila dahil natakot sila sa iyong husay. Napagtanto ni manager na inakala ng mga kalaban na siya si Sumocheng kaya sila umatras. Sa headquarters ng Excellent Era, ay iniisip nila na wala ng iba pang mas mahusay na launcher kung di si Sumocheng. Ngunit nakita nila si Sumocheng na dumaan sa kanilang harapan, kaya iniisip nila ngayon kung sino si Chasing Haze. Sinabi ng isa sa Excellent Era na may nag-viral na video ni Chasing Haze. Napanood nila na magkaiba ang estilo nilang dalawa ni Sumocheng, ngunit pareho silang magaling. Sinabi ni Hao na itigil muna nila ang paghunting kay Yeshu at kumuha muna ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kagrupo. Tuwang-tuwa naman si manager. Sinabi ni Yeshu na saglit lang nilang maluloko ang mga ito at marami pang guild ang hahunting sa kanila. Tinanong ni manager kung paano na siya magpapalevel. Sinabi ni Yeshu na hahanap siya ng paraan. Kinabukasan ay nagkita sila ni Lowland. Sinabi ni Yeshu na sa tingin niya ay balak ng mga ito na pumasok sa professional scene sa susunod na season. Sinabi ni Lowland na pinaplano nga nila ito. Sinabi ni Yeshu na tutulungan niyang makilala ang kanilang grupo, kaya sasali siya sa kanilang guild bilang CEQ. Tinanong naman ni manager kung bakit siya sasali sa Heavenly Justice. Sinabi ni Yeshu na kung sumali man siya sa kanilang guild ay hindi naman ito nangangahulugan na sasali na rin siya sa kanilang professional team. Sinabi ni Yeshu kung hindi ba napapansin ni manager na mas tahimik na ngayon. Tinanong ni manager kung sinadya ba ni Yeshu na gumawa ng ingay sa Arena Challenge upang siya ay pag-usapan. Sinabi ni Yeshu na dahil kilala na siya ngayon ng karamihan, ay nagdadalawang isip muna ang mga kalaban bago sila kumilos. Ngunit pansamantala lang ang katahimikang ito. Kaya kailangan nating makahanap ng kakampi sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Lowland kung siya ba talaga si EQ, dahil si EQ ay kahit kailanman ay hindi gumawa ng endorsement. Sinabi ni Yeshu na wala naman siyang sinabi na i-endorso niya ang kanilang grupo. Sinabi ni Lowland na pag-aaralan niya ang mungkahi ni Yeshu. Tinanong ni manager kung paano kung gagamitin ka lang nila, at kapag nagamit na ay sisipain na lang sa guild. Sinabi ni Yeshu na hindi nila magagawa ito dahil pareho lang sila na may kailangan sa bawat isa. At isa pa, ay wala naman akong planong manatili sa kanilang guild dahil bubuo tayo ng sarili nating grupo balang araw. Natuwa na naman si manager nang marinig ang sinabi ni Yeshu. Kinabukasan ay ipinakita ni manager ang kwarto ng kanilang grupo sa itaas ng internet shop. Sinabi niyang hindi makakapag-concentrate ang grupo kung kasama nila ang maingay na gamers sa shop. Sinabi rin ni manager na pagtiyagaan na muna nila ang training room na ito sa ngayon. Sinabi ni Yeshu na wala namang problema dahil ganito naman ang lahat ng nagsisimula. Tinanong ni Yeshu na kung dito siya maglalaro ay paano niya mababantayan ang internet shop. Sinabi ni manager na huwag na niyang alalahanin ito at mag-focus na lang muna sa pagbuo ng kanilang grupo. Nag-message na si Lowland Slash at nagkita na sila sa game.
Sinabi nitong tinatanggap na niya ang proposal ni Grimm, at isinali na sila sa Heavenly Justice. Tinanong ni Lowland Slash kung may oras ba siya ngayon, at kung pwede ba siyang makipaglaro sa kanila sa arena, kahit katuwaan lang. Tinanong ni Grimm kung gusto ba nilang malaman kung siya ba talaga si EQ. Sinabi ni Lowland na parang ganun na rin, ngunit isa pa ay gusto lang naming malaman ang kakayahan ng grupo kung pwede na ba nilang pasukin ang professional scene. Pumasok na sila sa arena. Kasunod na ipinakita ay mag-isang kinalaban ni Lord Grimm ang buong grupo nila Lowland. Ngunit binugbog lang silang lahat ni Lord Grimm. Sinabi ni Lowland na masyadong malayo pa sila upang maging pro players. Sinabi rin niyang sila ay magkakaibigan sa tunay na buhay at napag-isipan nilang pumasok sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na nagsisimula pa lang sila, kaya natural lang na mahihirapan sila kung ikukumpara sa mga veteranong pro players. Magpatuloy lang kayo kahit paunti-unti. Dahil hindi naman kayo mahinang players, kaya kayo natalo. Ang problema lang naman ay sadyang sobrang husay ko lang talaga. Lumabas na ang balita na sumali si EQ sa Heavenly Justice. Sinabi ng isang miyembro ng Excellent Era na magpapadala sila ng tao upang manmanan ang Heavenly Justice. Ngunit nagalit ang kanilang manager, at sinabing alam na ng lahat na si Lord Grimm ay si EQ, at gusto mo bang malaman ng mga fans na siya ay tina-target natin? Dahil rin sa balitang ito ay nagkakagulo ngayon sa group chat ng mga professional players. Si Huang Shouxian naman ay hinahanap si Yeshu sa chat at sinabing kailangan nitong magpaliwanag. Kaya nag-spam siya ng maraming one autumn leaf. Ngunit ang sumagot sa kanya ay si Sanxiang. Sinabi ni Huang na hindi ikaw ang kailangan ko. Sinabi ng isang pro player na subukan niyang hanapin si Lord Grimm. Nagulat sila nang mag-reply si Yeshu at agad namang nagkagulo ang chat. Ngunit matapos bumati ay nagpaalam agad si Yeshu. Sinabi ni Huang na iisang sentence pa lang ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Yeshu na hindi naman tayo magkagaya kaya nagtawanan ang iba pang mga pro players. Tinanong ni Huang kung bakit siya sumali sa Heavenly Justice. Sinabi ni Yeshu na in-invite siya ni Lowland sa guild at inaccept lang niya ito, normal lang naman na nangyayari ito sa isang online game. Hindi mapiga ni Huang kung ano ang tunay na dahilan ni Yeshu. Kaya sinabi na lang niya na matagal na siyang humihingi ng duel sa kanya, ngunit palagi na lang itong umiiwas. Sinabi niyang gusto niyang makitang lumaban ang unspecialized karakter niya ngayon. Sinabi ni Yeshu na level 52 pa lang siya. Sinabi naman ni Huang na pwede naman sila maglaban sa fixed field para walang level gap. Pumayag naman si Yeshu, ngunit sa group chat nito sinend ang room number at password kung saan kita ito ng lahat. Kaya nagsunuran ang mga pro players sa kanila upang mapanood ang kanilang laban. Nagtataka naman si Lowland nang makita na sobrang daming professional players ang pumapasok sa room na kanyang ginawa. Dapat kasi ay magpa-practice sila dito ni Yeshu ngayon. Hinanap ni Huang Shouxian si Yeshu at tinanong kung karakter ba ni Yeshu itong kalapit niya. Sinabi ng isang pro player na siya si Lowland Slash, ang guild leader ng Heavenly Justice na sinalihan ni Yeshu. Ipinakita rin na dumating ang mga sikat na professional players kagaya nila Wang Jexi, Yu Wenjiao, Desert Dust, at Zhao Zekai. Tinanong ni Lowland kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yeshu na isa itong bihirang oportunidad. Sinabi rin niyang marami siyang matututunan sa pakikipaglaban sa Sword Saint na si Huang Shouxian. Kaya tinanggap ni Lowland ang duel. Agad naman na nag-cast ng clone si Huang Shouxian at sinugod si Lowland. At kagaya na naman ng dati ay sobrang ingay pa rin niyang maglaro at walang humpay sa pag-trash talk. Inatake niya si Lowland sa likod, ngunit mabilis itong nasangga ni Lowland. Bigla namang nawala si Huang sa kanyang harapan. Nasa itaas na pala ito at pasugod na sa kanya. Sobrang ingay at sobrang gulang maglaro ni Huang dahil may sinasabi siyang pangalan ng skill, ngunit ibang skill naman ang kanyang ginagawa. Kaya sobrang nalilito sa kanya si Lowland. Sinabi ng isang pro player na magdahan-dahan lang si Huang dahil baguhan lang ang kanyang kalaban. Sinabi ni Huang na wala siyang laban sa kanya, kaya papatayin na niya ito upang makaharap na si Yeshu. Nagalit naman si Lowland sa pangmamaliit sa kanya at pumasok sa berserk mode. Sinabi ni Lowland na 20 seconds lang ang buffs na ito na nagpapalakas ng kanyang strength at speed, kaya kailangan niyang masulit ang pagkakataon. Sinabi ni Yu na mahusay ang ginawa ni Lowland. Ngunit natapos na ang 20 segundo. Sinabi ni Lowland na kailangan lang niyang iwasang makipagsagupaan hanggang sa susunod na cooldown ng skill.
Dahil sa susunod na pagkakataon ay siguradong matatalo na niya si Huang Shouxian. Kahit papaano ay nakasurvive si Lulan. Agad niyang kinast ang skill, ngunit agad din siyang napatay ni Huang. Sinabi ni Huang na magbibigay nga ng dagdag sa kanyang strength at speed ang buffs, ngunit babawasan naman nito ng malaki ang kanyang depensa. At ito ang kanyang hinihintay. Nang matalo ni Huang si Lulan, ay agad na niyang hinamon si Yeshu. Na-excite naman ang mga pro players dahil makikita na nilang lumaban ulit si EQ. Nang pumasok sa arena si Yeshu, ay agad siyang sinugod ni Huang. Agad naman na nagbago ang sandata ni Yeshu at lumaban pabalik kay Huang. Nagulat ang mga players nang makita ang mabilis na transformation ng kanyang sandata. Sinabi ni Huang na alam na niya ang galaw na ito ni Yeshu dahil ito ang galaw ng kanyang battle mage. Gusto niyang ipakita ni Yeshu ang iba pang abilidad ng kanyang unspecialized character. Napansin niyang hindi nakikinig sa kanyang trash talk si Yeshu, kaya naghinala siyang nakamute na naman siya sa kanya. Kaya sinabi niya na pipilitin na lang niyang ipakita ito ni Yeshu. Agad naman siyang pinagbabaril ni Yeshu nang pinatalsik niya ito pa itaas. Unti-unti ring bumagsak ang kanyang buhay. Sinabi ni Huang na mahusay ang diskarteng ito, at tinanong kung ano naman ang gagawin ni Yeshu kung sakaling close range na ang laban. Agad namang naglabas ng espada si Yeshu. Sinabi ni Huang na tuturuan niyang gumamit si Yeshu ng espada, at agad na tumira ng mga combo. Ngunit ginawang payong ni Yeshu ang kanyang sandata, upang maging shield, at upang hindi rin siya makita ni Huang. Mabilis naman niya itong ginawang spear, at tinusok si Huang para itapon ito pa itaas. Sinabi ng mga professional players na mahihirapan silang dumipensa, at alamin ang susunod na gagawin ni Yeshu, dahil sa mabilis na pagbabago ng kanyang sandata. Sobra namang namangha sila Lulan nang marinig ang usap-usapan ng mga pro players. Agad na ginawa ni Yeshu ang vanishing steps. Hindi naman makalaban si Huang dahil wala siyang makitang target. Ang vanishing steps ay isang teknik kung saan pumipwesto ang player sa blind spot ng kalaban, at paulit-ulit itong tinitira hanggat hindi nakakatakas ang target. Ngunit dahil sa husay ni Yeshu, ay maaaring hindi na makawala si Huang Shouxian. Sinabi ng guild leader ni Huang Shouxian, na si Yeshu ang mananalo sa labang ito. Dahil kahit pa iniisip ni Huang kung ano ang susunod na skill ni Yeshu, ay masyado itong matalino, dahil hindi siya gumagamit ng skill mula sa parehong class ng sunod-sunod. Mahihirapan talaga si Huang na hulaan kung saang class, at anong skill ang gagamitin niyang combo. Ngunit nagulat silang lahat nang mahulaan ni Huang ang kasunod na skill ni Yeshu. Na-counter niya ito at agad nag-cast ng Falling Phoenix Slash. Nagulat sila dahil sa maikling panahon ay napag-aralan ni Huang ang pattern ng skills ni Yeshu. Siya naman ngayon ang sumugod kay Yeshu at tumira ng sunod-sunod na combo. Ngunit hinarang ito ng payong ni Yeshu. Sinabi ni Huang na hindi na ubra sa kanya ang parehong estilo, kaya umatras siya upang makita ang gagawin ni Yeshu. Ngunit nag-teleport si Yeshu sa kanyang likod gamit ang Shadow Clone. Kasunod nito ay binaril niya ng malapitan si Huang sa likod. Galit na galit naman si Huang, ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang trash talk, ay pinatay na siya ni Yeshu. Nagtataka naman ang mga tao sa arena kung bakit hindi apektado si Yeshu sa maingay na paglalaro ni Huang. Sinabi ni Lulan na bago pumasok si Yeshu sa arena ay sinabi nito sa kanya na naka-off ang kanyang headset. Hindi naman matanggap ni Huang ang kanyang pagkatalo at sinabing maglaban pa sila ulit. Ngunit sinabi ng mga pro players na pumunta siya sa likod dahil marami pa ang nakapila. Sinabi naman ni Yeshu na matutulog na siya kaya wala na silang nagawa. Sa headquarters ng Excellent Era ay nagagalit ang manager nito dahil pinag-uusapan na naman si Lord Grimm. Sinabi ni Hao na ang arena ay may password kaya malabong nakapasok dito ang mga ordinaryong players. Ngunit dahil sa sobrang detalyado ng nakasulat sa balita ay siguradong ang Heavenly Justice ang may kagagawan nito. Tinanong ng manager nila kung na-expose na ba ang identity ni Yeshu. Sinabi ni Hao na nabanggit ni Huang Shouxian ang pangalan ni EQ nang kalabanin niya ito sa arena. Naputol ang kanilang meeting dahil may dumating na mga reporters. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop kung saan nagpapagawa si manager ng training room para sa Team Happy. Sinabi ni manager na kailangan nilang manood ng balita dahil pinag-uusapan ngayon ang naganap na laban ni Huang Shouxian at ni Lord Grimm. May lumabas ring mga haka-haka na si Lord Grimm ang dating kapitan ng Excellent Era, kaya kinuha nila ang opinyon ng iba't ibang mga grupo tungkol dito. Sinabi ni Han na ang isang unspecialized class ay hindi kayang mamaster ng isang baguhang player lamang. Kaya naniniwala akong siya si EQ,
Sinabi naman ni Wang Jexi na sa ipinakitang galaw ni Lord Grimm ay malaki ang posibilidad na siya nga si EQ. Sinabi naman ng grupo ng Samsara na naniniwala rin silang siya ay si EQ dahil sa sobrang husay nito. Kinausap rin nila si Huang Shouxian at kagaya pa rin ng dati ay sobrang ingay na naman nito at napakaraming sinasabi. Ngunit ang nagmarka ay ang kanyang sinabi na isa siyang mahusay na professional player, ngunit walang kahirap-hirap siyang tinalo ng isang hindi kilalang player. Ito ay sapat ng patunay upang maniwala kayo na siya si EQ. Ang huli nilang kinausap ay ang manager ng Excellent Era. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit naglalaro pa rin si EQ matapos niyang magretiro. Tinanong naman ng reporter kung ano ang kanyang masasabi sa pagsali ni EQ sa Heavenly Justice. Sinabi ni Manager Lee na desisyon ito ni Yeshu at nirerespeto nila ito. Ang Excellent Era at si Yeshu ay may mabuting relasyon, ngunit kung magkakaharap sila sa arena, ay kailangan nilang maging profesional. Hiling niya na mas magtagumpay pa ang Excellent Era at Yeshu sa mga susunod nilang laban. Galit na galit naman si manager sa mga sinabi ng manager ng Excellent Era at sinabing ang kapal ng mukha nito. Sinabi ni Yeshu na kung anuman ang kanyang kasinungalingan, ay kailangan lang nilang labanan ng katotohanan sa loob ng game. Nagpa-press conference naman ang grupo ng Heavenly Justice upang formal na sabihin na sila ay opisyal ng kasali sa pro scene. Tinanong din sila ng mga reporter kung sino si Lord Grimm at kung siya ba talaga si EQ. Ngunit limitado lang ang isinagot ni Lulan at sinabing si Lord Grimm ang sekretong weapon ng kanilang grupo. Natapos na ang ipinapagawang training room ni manager. Tinanong ni manager kung bakit si Lord Grimm ang madalas na binabanggit ng Heavenly Justice at hindi ang pangalan ni EQ. Dahil kung gusto talaga ng Heavenly Justice ng popularidad, ay mas mabilis kung ang pangalan ni EQ ang kanilang gagamitin. Sinabi ni Yeshu na alam nilang hindi siya sasali sa kanilang grupo, kaya iniiwasan nilang magsalita ng mga bagay tungkol kay EQ, at hinahayaan na lang na mag-speculate ang mga tao. Sa level 55 area, ay makikitang naghihintay si Yeshu at manager, habang nakikipaglaban ang tatlong malalaking guild sa Boss Monster. Ang kanilang mga leader ay sina Ice ng Blue Brook, si Mugwort ng Herb Garden, at si Golden ng Excellent Dynasty. Ang balak lang ni Yeshu ay mamulot ng mga mahuhulog na gamit mula sa mga players na mamamatay, ngunit sa hindi inaasahan, ay napunta ang Boss Monster malapit sa kanilang pinagtataguan. Kaya binaril niya ito upang tumalsik. Nagulat sila nang makita si Lord Grimm. Nagpanggap naman si Lord Grimm na kakampi ng Excellent Dynasty, at sinimulang patayin ang leader ng Blue Brook at ang leader ng Herb Garden. Dahil dito ay nagkagulo ang mga players at naglaban-laban. Habang si Lord Grimm naman ay nasa gilid lang at pinapanood silang magpatayan. Nang kukunin na niya ang nahulog na gamit mula sa namatay na player, ay naunahan siya ng sikat na scrap picker na si Deception. Mabilis nitong kinuha ang mga nahulog na gamit. Nakita siya ng player na kinuhaan niya ng gamit dati, ngunit naiwasan niya ang atake nito at nag-counter-attack. Napabilib si Yeshu nang makita ang kanyang estilo. Tinanong ni manager kung saan pupunta si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maraming nakuhang magagandang item si Deception, kaya kukunin niya ito sa kanya. Tinanong ni manager kung mahahabol niya ba ito. Sinabi ni Yeshu na marami siyang nakuha, kaya maapektuhan ito ang kanyang bilis at paggalaw. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakalayo, at malamang na nakatago lang sa paligid. Nang pumasok si manager sa isang building ay agad siyang nahuli ni Deception. Mabilis namang rumisponde si Yeshu, at agad na pinigilan si Deception. Wala nang nagawa si Deception kundi ang lumaban kay Yeshu. Nagulat naman si manager, dahil nakakasabay ito sa bilis ni Yeshu. Nagcast ng skill si Deception upang kulungin si Yeshu, kaya pinagbabaril siya ni manager. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakatakas, dahil ang shadow clone lang ni Yeshu ang kanyang nakulong. Agad siyang sinipa ni Yeshu pabalik. Nagtataka naman si Deception kung paano nalaman ni Yeshu ang ikakas niyang skill, dahil nakatalikod siya rito. Sinabi ni Yeshu na gumamit siya ng ipinagbabawal na teknik. Tinanong naman ni manager kung ano ito, at nakita niyang nakatingin sa kanyang monitor si Yeshu. Iniisip ngayon ni Deception kung sino silang dalawa, dahil lahat ng kanyang exit ay kanilang bantay sarado. Nagtataka rin siya kung bakit kaya nitong gumamit ng spear, shield, at espada. Kaya tinanong niya kung ano ang kanyang class. Ipinakita ni Yeshu ang kanyang sandata, at nakita ni Deception na wala itong specific class requirement. Tinanong ni manager kung hindi ba siya nanonood ng balita tungkol sa Glory. Bigla naman pumasok sila Golden, at sinabing magkakuntsaba sila Grimm at Deception.
Agad namang tumakas si Deception at tumakbo na rin sila Lord Grimm. Nang makita ni manager si Princess Golden, ay bumalik sa kanyang alaala ang ginawa nito. Diskarte kasi nitong gumawa ng kwento at sabihin na binubuli siya upang mapahamak ang ibang tao. Kaya hindi umalis si manager at tinira sila Golden. Sinabi ni Golden na si Chasing Haze ang bumubuli sa kanya noon pa. Kaya inatake siya ng mga kasama nito. Tinanong ni Yeshu kung bakit hindi siya umalis. Sinabi na lang ni manager na napatay siya agad. Sinabi ni Yeshu na dapat siya ay nag-iingat dahil mataas ang drop rate sa area na ito. Nang tiningnan ni manager ang kanyang inventory, ay nakita niyang nahulog ang kanyang hairband at rosy cannon. Maiyak-iyak naman si manager dahil matagal na panahon ang kanyang inubos para lang makuha ang purple cannon. Sinabi ni Yeshu na kalmahan lang niya dahil kukuha siya ng mas maraming hairband at cannon para sa kanya. Nag-alala naman si manager dahil baka ang mahulog naman ay ang kanyang silver weapon. Sinabi ni Yeshu na wala namang problema dahil maaari naman siyang gumawa nito basta mayroon siyang materials. Isa pa, ay kailangan muna nilang mapatay siya bago nila makuha ang kanyang gamit. Napapaligiran na ng mga humahabol na players si Deception. Sinabi ni Golden na sumuko na siya dahil wala na siyang mapupuntahan. Ngunit tinira niya si Golden ng shuriken at nag-cast ng shadow clone. Nabigla naman ang mga kasamahan nito at wala nang nagawa. Maririnig naman ang tawa ni manager sa hindi kalayuan. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang maingay dahil malalaman nila kung nasaan siya. Sinabi ni manager na hindi niya mapigilan nang makita niyang kumain ng alikabok si Prinsesa Golden. Sinabi ni Yeshu na kanina pa siya naghihintay para sa pagkakataon na mag-scrap picking. Sinabi ni Deception na hinihintay mo bang mapatay ako para pulutin ang aking mga gamit. Sinabi ni Yeshu na kalmahan lang niya dahil ang gunner ang kanyang target. Sinugod na niya si Golden at nahulog sa kanya ang orange weapon na may attribute na armor remover. Tuwang-tuwa naman si manager. Habang si Golden naman ay nagpa-victim sa group chat at gumawa ng kwento na binuli siya nila Lord Grimm at Deception. Sinabi naman ng leader ng Excellent Dynasty na magpapadala siya ng reinforcement. Sinabi niya sa mga kagrupo na bukod sa armor remover ni Golden, ay kunin din nila ang sandata ni Lord Grimm kung sakaling mahulog ito. Makikitang mas marami na ang humahabol sa kanilang dalawa, at ang lahat ng humaharang sa kanila ay mabilis nilang tinutumba. Ngunit naabutan din sila ng karamihan, at napaligiran na naman sila. Inutusan na ni Golden na sugurin sila. Ngunit may dumating na isang grupo ng mga players, at pinigilan ang mga sumusugod kila Lord Grimm. Nagtataka si Golden kung sino ang mga ito dahil nakatago ang kanilang mga pangalan at guild name. Kumilos na rin si Lord Grimm at tinira na naman si Golden. Nagalit ang leader ng Excellent Dynasty dahil naubos ng 7 players ang kanilang buong grupo. Ang hinala niya ay mga miyembro sila ng Heavenly Justice, ang guild na sinalihan ni Lord Grimm. Sinabi niya sa mga ka-guild na umatras muna dahil mga pro players na ang kanilang kalaban. Humingi siya ng tulong kay Hao ng Excellent Era. Ikinuwento ni Hao kay Sanxiang ang nangyari, at tinanong kung gusto ba niyang subukan si Lord Grimm at ang bagong professional team na Heavenly Justice. Sinabi ni Sanxiang na mukhang interesting ito, at kumuha ng account para sa ika-10 server. Sinabi ni Lolan na sa tingin niya, ay wala na ang mga kalaban. Sinabi naman ng kagrupo nito na may 5 players na palapit. Sila ang buong grupo ng professional team ng Excellent Era na gumagamit lang ng dummy account. Sinabi ni Yeshu na mag-ingat sila dahil mukhang mahuhusay ang mga ito. Sumugod si Sanxiang sa gitna ng grupo nila Lulan, ngunit hindi siya matamaan ng mga ito. Tumira rin ng skill ang Elementalist, ngunit nasanggal ang ito ni Sanxiang. Kasunod naman na sumugod ay si Deception, ngunit na-counter rin siya ni Sanxiang. Nakita ni Sanxiang si Yeshu at agad niya itong sinugod, ngunit siya naman ang na-counter ni Yeshu. Kaya agad niyang ikinast ang Soaring Dragon at pinabalik ang ulo nito. Ito ang skill na tanging si Yeshu lang ang nakakagawa dati. Nagulat sila nang makita ito, at tinanong kung sino ang kanilang kalaban. Sinabi niyang siya si Sanxiang, at tinanong kay Yeshu kung ano ang masasabi nito ngayon, dahil mas mahusay na siyang gumamit nito kaysa sa kanya. Sumagot naman si Yeshu at sinabing ano naman ngayon. Sinabi ni Hao na masyado pa ring mataas kung magsalita si Yeshu, na ngayon ay isang kwento na lang. Sinabi niyang sa tingin ba ni Yeshu, na ang ginawa niyang skill sa All-Star Game ay kababaliwan na ng lahat. Isa-isang tinawag ni Yeshu ang kanilang mga pangalan, at tinanong kung ano ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon. Nagulat naman ang Heavenly Justice, dahil ang mga pangalang sinabi ni Yeshu,
ay mga pangalan ng pangunahing players ng Excellent Era. Humingi ng pasensya si Himing dahil ngayon ay itutumba nila ang kanilang dating kapitan. Sinabi ni Yeshu na sigurado ba siya o baka sila ang tumumba. Ngunit tinawanan lang siya ni Sanxiang. Sinabi ni Sanxiang kung sino man ito ay malalaman natin mamaya. Sinabi ni Yeshu na wala silang laban sa kanila dahil sila ay mas marami. Bigla naman umatake si Deception, ngunit kinounter ito ni Sanxiang ng D-Strike. Ginawa na naman ni Deception ang kanyang signature move, ngunit bistado ito ni Sanxiang. Tumalsik si Deception, ngunit nag-iwan siya ng bomba. Sinabi ni Yeshu na masyadong maraming unnecessary moves. Sinabi ni Sanxiang na talaga ba? Sinabi ni Yeshu na pasensya na dahil hindi ikaw ang kausap ko. Kaya nagalit na naman si Sanxiang at sinugod si Yeshu. Nagbago ulit ang kanyang sandata. Ginamit naman ngayon ni Yeshu ang kanyang espada. Sinabi niyang mahusay dahil pinag-aralan ni Sanxiang kung paano makipaglaban ang isang unspecialized. Ngunit sinabi rin ni Yeshu na wala naman siya sa professional tournament, kaya isa na naman itong unnecessary move. Sinabi ni Hao na tumingin siya sa ibaba. Sinabi ni Yeshu na ang Glory ay hindi isang one-man game, at agad na pinaulanan ang grupo ng Excellent Era. Inutusan rin niya na kumilos na ang grupo. Nagcast ang Elementalist ng Thunderfire, at si Lulan ay sumugod kay Sanxiang. Si Yeshu naman ang humarap kay Hao at naglaban-laban na ang dalawang grupo. Sinabi ni Yeshu na hindi maganda ang labang ito, kaya sinabi niya sa grupo na umatras. Sumunod naman sila kay Yeshu at hinabol sila ni Sanxiang. Sinubukan siyang pigilan ni Hao dahil maaaring isa itong ambush, ngunit hindi nakinig si Sanxiang. Iniisip ni Hao na gusto ni Yeshu na maghiwa-hiwalay sila, kaya sinabi niya kay Himing na sundan si Yeshu. Ngunit nagulat si Hao nang makita si Yeshu. Nagtataka siya kung sino ang sinundan ni Himing. Sinabi ni Himing na isa itong trap. Maya-maya pa ay may nagcast ng Thunderfire. Sinabi nilang tawagin agad si Sanxiang, ngunit bago pa sila matapos magsalita, ay tinira na sila ni Lulan. Sinabi ni Hao kay Shenjian na huwag silang lumaban, at tumakas na papunta kay Sanxiang. Ngunit inaabangan na sila ni Yeshu. Sinugod ni Shenjian si Yeshu, at sinabi ni Yeshu sa cleric na mag-cast ng Sacred Fire. Agad na nag-counter si Yeshu at napatay si Shenjian. Sinabi ni Hao kay Zhang na iresu si Shenjian. Ngunit sinabi ni Zhang na may Sacred Fire sa ilalim nito, kaya patay rin siya agad pagkaresu. Lumabas naman si Deception sa likod ni Zhang, at mabilis itong tinapos. Dalawa na lang sila ni Sanxiang kaya galit na galit si Hao. Ngayon lang dumating si Sanxiang. Tinanong ni Yeshu kung bakit ngayon lang siya, dahil kanina pa sila naghihintay. Sinabi ni Hao na naambush sila, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Sanxiang na siya ay natrap, at naligaw sa paghabol kay Deception. Sumugod na si Deception, ngunit naiwasan nila ang tira ng bawat isa. Kasunod na tumira ang Elementalist, at nang makawala si Sanxiang, ay si Lulan naman ang kasunod na sumugod, ngunit siya ang tinamaan ni Sanxiang. Nakita ni Sanxiang na may palapit sa kanya, ngunit nang sinubukan niyang tumakbo ay hinawakan ni Deception ang kanyang paa, at siya ay natalapit. Pasugod na ang buong grupo sa kanya, kaya tinatawag niya si Hao. Ngunit wala sa sarili si Hao, dahil bigla niyang naalala ang mga tinuturo ni Yeshu, na kailangan nilang gumalaw bilang isang grupo, dahil ang Glory ay hindi isang one-man game. Nakita niyang mag-isang nakikipaglaban si Sanxiang, at kahit mahusay siyang player, ay wala itong magawa sa harap ng mga players na binibigyan ng command ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na hindi pala matalino si Sanxiang, dahil kung matalino ito ay siya ang atakihin nito. Nang marinig ito ni Sanxiang ay agad siyang nag-cast ng skill kay Yeshu. Ngunit mabilis itong deneflect ng isa sa Heavenly Justice. Tinanong ni Yeshu kung gusto pa niyang magpatuloy. Sinabi ni Sanxiang na mag one-on-one sila ni Yeshu, ngunit natawa lang si Yeshu at sinabing level 52 pa lang siya. Sa sobrang galit ni Sanxiang ay sumugod siya kay Yeshu, ngunit mabilis na naging payong ang kanyang sandata. Kasunod naman ay nagbago ulit ito at tinira si Sanxiang ng laser cannon. Hindi makapaniwala ang grupo ng Heavenly Justice na nanalo sila laban sa Excellent Era. Pagkatapos ng kanilang laban, ay sinabi niyang magpapahangin muna siya. Makikita naman na nasa harapan lang ng kanilang internet shop ang gusali ng Excellent Era. Naalala niya ang mga lumang miyembro nito. Naalala rin niya ang pag-uusap nila ni Boss Tao, na humihina na ang grupo at kailangan na nila ng sponsors. Lumabas naman ang usap-usapan na si Lord Grimm at si Deception ay magkakuntsaba.
Makikita rin na inilagay sila sa wanted list ng 3 malalakas na guild at binigyan ng mataas na bounty. Nagtataka naman sila na kung si Lord Grimm ay si EQ, ay bakit niya ginagawa ang scrap picking o ang mamulot ng mga gamit ng mga namatay. Sinabi ni manager na ang tunay nilang intensyon ay ang pigilan si Lord Grimm na magpa-level. Sinabi ni Yeshu na kailangan na niyang i-upgrade ang kanyang sandata kaya kailangan niyang makuha ang reward money. Sinabi niyang kailangan lang niyang ipasa muna ang mga gamit ni Lord Grimm at ipakill siya sa kakilala upang makuha nila ang bounty. Nakita rin ni Yeshu na nasa wanted list si Lulan, kaya kinausap niya ito. Sinabi ni Lulan na nasa wanted nga rin sila, ngunit maliit lang ang kanilang bounty. Sinabi ni Yeshu na nakaisip siya ng exploit kung paano sila magkakapera sa loob ng game, at tinanong kung interesado ba siya. Sinabi ni Lulan na hindi naman issue sa kanya ang pera, ngunit sinabi nitong tutulungan niya si Yeshu sa kanyang plano. Sinabi ni Yeshu na may kilala siyang studio na makakatulong sa kanila. Sa headquarters ng Excellent Era ay may nag-message sa leader ng Excellent Dynasty. Mula ito sa isang studio na kumukolekta ng mga bounty sa mga player na nasa wanted list. Tinanong ni Chen kung bakit 3 oras ang video na kanyang pinadala. Sinabi ng studio na dahil mahigit 100 kills ang nasa video, kaya nagulat ang leader ng Excellent Dynasty. Mas nagulat pa siya nang mag-send pa ito ng 10 video na umaabot sa 1,500 kills. Kung saan nagkakahalaga ito ng 150,000 yuan, o mahigit 1 milyong piso. Sinabi ni Boss Tao na maliwanag na isa itong pandaraya, ngunit wala silang ebidensya, kaya kailangan nila itong bayaran. Sinabi ni Boss Tao na alisin na sila sa wanted list, upang maiwasang gatasan pa sila ng mga ito. Kinagabihan ay nag-message na ang kaibigang studio ni Yeshu, at sinabing nakuha na nila ang bounty. Sinabi ni Yeshu na kunin na nila ang kanilang porsyento, at ang natitirang pera ay ibili nila ng mga materials para sa kanya. Maririnig naman na maraming players ang nagagalit sa ibaba. Tinanong ni Yeshu kung ano ang nangyari. Sinabi ni manager na natalo na naman ang Excellent Era dahil parang wala sa sarili ang kanilang kapitan na si San Xiang. Tinanong ng mga reporter kung ano ang masasabi ng Thunderclap sa laban nila ng Excellent Era. Sinabi ng leader nito na mahusay si Sumo Ching, ngunit ang ibang mga miyembro nito ay parang wala sa kondisyon. Kasunod nito ay ipinakita naman ang laban ni San Xiang at Zhao Zekai. Kung saan natalo na naman ito, kaya sinabi ng mga announcer na babagsak na sila sa ranking kung sakaling matatalo na naman sila. Sinabi rin nila na mahusay ang performance ngayon ng grupo ng Samsara, at siguradong aangat na ito laban sa Excellent Era. At ganoon na nga ang nangyari. Ang Samsara ang nanalo sa kanilang laban, at ang Excellent Era ay nasa bingit na ng elimination. Kaya galit na galit ang kanilang mga tagahanga, at nagprotesta na ibalik nila si EQ sa grupo. Kinabukasan sa Happy Internet Shop ay nagulat si manager, dahil may taong naghahanap kay Yeshu. Tinanong ni manager kung sino ito, dahil mukha siyang pamilyar. Sinabi ni Yeshu na siya si Boss Tao ang may-ari ng Excellent Era. Nagulat si manager nang marinig ito at sinabing iiwanan na muna niya silang dalawa. Tinanong ni Boss Tao kung dito na ba siya nakatira. Sinabi ni Yeshu na diretsohin na siya ni Boss Tao, dahil alam naman nilang hindi siya pumunta dito upang mga musta lang. Sinabi ni Boss Tao na bumalik na siya sa Excellent Era. Hindi naman mapakali si manager, at sinabing ginawa nila ang lahat upang palayasin si Yeshu, at ngayon ay gusto nilang pabalikin ito. Tinanong ni Yeshu kung bakit niya gustong bumalik siya sa Excellent Era. Sinabi ni Boss Tao na kailangan nila ng coach. Sinabi ni Yeshu na hindi siya interesado, dahil mas gusto niyang siya ang nakikipaglaban. Sinabi ni Boss Tao na pansamantala lang naman, ngunit makalipas ang 1 taon, ay maaari na siyang bumalik sa eksena. Sinabi ni Yeshu na kahit wala siya sa Excellent Era, ay sigurado naman siyang babalik sa eksena. Kaya nagalit si Boss Tao at sinabing iba na ang professional scene ngayon, at hindi na kagaya ng dati. Hindi kikita ang team kung puro skills lang, kailangan din nila ng mga sponsors at endorsement. Ipinaliwanag pa ni Boss Tao ang mga dahilan kung bakit. Ngunit sinabi ni Yeshu na maaaring tama nga si Boss Tao, subalit ang lahat ng ito ay walang halaga sa kanya, dahil ang gusto lang niya ay manalo. Sinabi ni Boss Tao na sa tingin ba niya ay kaya pa niyang mag-champion. Sinabi ni Yeshu na sinusubukan niya. Ngunit sinabi ni Boss Tao na hindi mo na magagawa ito. Sinabi ni Yeshu na tingnan na lang natin. Sinabi ni Boss Tao na hindi na babalik sa dati ang Liga ng Glory, at sinabing meron na sanang perpektong ending ang kanyang career.
Ngunit sinabi ni Yeshu na ang ending ng kanyang career ay nakadepende sa kanyang sarili at hindi sa kagustuhan ng ibang tao. Naalala ni Boss Tao ang mabuti nilang pinagsamahan at sinabi kay Yeshu na kung gusto niyang bilhin si One Autumn Leaf ay ibebenta niya ito sa kanya. Sinabi ni manager na baka aabot ito ng 20 milyon sa merkado ngayon. Sinabi ni Boss Tao na magbigay lang siya ng disenteng presyo at ibibigay niya ito. Ngunit sinabi ni Yeshu na ang gusto niyang bilhin ay si Dancing Rain. Ito ang account na ginagamit ni Sumo Cheng. Pumayag naman si Boss Tao at sinabing alang-alang ito sa kanilang pinagsamahan. Nagpasalamat si Yeshu at umalis na si Boss Tao. Bumalik na si Yeshu at manager sa laro. Napansin ni Yeshu na may ambush sa kanilang respawn point. Sinabi niya kay manager na tumakbo, ngunit agad siyang tinamaan ng kalaban. Tinanong ni manager kung sino sila. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya kilala. Hindi rin sila ganoon kahusay maliban lang sa kanilang commander. At kung mapapatay niya ang kanilang commander, ay madali na ang lahat. Hinahanap naman nila si Yeshu. Sinabi ng kanilang commander na huwag silang aalis sa pwesto. Sinabi niya ang lokasyon ni Yeshu at agad nila itong pinalibutan at inatake. Sinabi ni Yeshu na wala sa mga kaharap niya ang kanilang commander. Sinabi ni manager na baka hindi siya mahusay sa close combat kaya nagbibigay lang siya ng command. Sinabi rin niyang pabalik na siya sa lokasyon ni Yeshu. Sabay-sabay na sumugod ang mga nang ambush. Kaya naghagis si Yeshu ng granada at ginamit ang kanyang sandata upang lumipad. Nagulat sila nang makitang lumilipad si Yeshu. Agad namang tumira ng spell ang Warlock, ngunit nasangga ito ni Yeshu. Nakita ni Yeshu na siya ang kanilang commander, kaya siya ang sinugod nito. Ngunit nakilala siya ni Yeshu. Sinabi ni Wei Chen na masyado siyang mahirap kalaban, at hindi na sulit ang makukuha nilang bounty sa kanya. Sinabi ni Yeshu na kung ang wanted reward ang kanilang tinutukoy, ay noong minsan pa ito tinanggal. Sinabi ni Wei na sayang naman dahil ilang araw din silang nagpractice. Sinabi ni Yeshu na hindi na niya kasalanan kung kinansel ito. Sinabi ni Wei na kung totoo ang kanyang sinasabi ay ibigay niya ang link nito. Nang madistract si Grim ay inutusan niya ang isa sa kanila na i-backstab siya. Napasigaw si manager, ngunit gumamit si Yeshu ng body replacement. Nalungkot naman si Wei dahil hindi nila napatay si Grim. Tinanong ni Wei kung sino ang babaeng sumigaw kanina, at kung tunay na babae ito ay gusto niya itong makilala. Nagalit naman si manager at sinabing papatayin niya ito. Tinanong ni Yeshu kung pamilyar ba siya sa pangalang Wei Chen. Sinabi ni manager na hindi, at sino ba ito? Sinabi ni Yeshu na si Wei Chen ay ang unang kapitan ng Blue Rain, at ang unang user ni Swoksaar, ngunit maaga siyang nagretiro. Tinanong ni manager kung ito ba ang karakter na gamit ngayon ng leader ng Blue Rain. Ngunit nagtataka siya kung bakit mukhang basaglero si Wei. Tinanong ni manager kung malakas ba siya dati. Sinabi ni Yeshu na siya ang nag-training kay Yu Wenzhao at Huang Shoshan. Tinanong ni manager kung sa kanya ba nila nakuha ang slow hands at pagiging maingay. Sinabi ni Wei kay Yeshu na lumabas at maglaban sila ng harapan. Nagalit naman si manager dahil obvious naman na mas marami sila. Tinanong niya kung sila ba ay pinadala ng Blue Brook. Sinabi ni Yeshu na hindi dahil mahihina lang ang kasama nitong players. Tinanong ni manager na kung hindi para sa Blue Brook at wala na rin siyang bounty, ay bakit hinahunting pa rin siya nito. Sinabi ni Yeshu na malamang ay gusto lang nitong mag-enjoy at makipaglaban. Narinig ni Wei na may kumaluskos, kaya tumira siya ng skill papunta sa direksyon nila Yeshu. Agad namang nakatakbo sila Yeshu. Hinabol siya ni Wei, at hinarangan ang kanyang daan. Ngunit hindi niya napigilan si Yeshu. Sinabi niya na madaya ang sandata nito, at nag-cast ng acid rain. Agad namang naging payong ang sandata ni Yeshu. Makikita naman ang mahusay niyang pag-command upang matrap nila si Yeshu. Tumira siya ng seeking skill, ngunit tinakbuhan lang ito ni Yeshu. Kasunod naman ay nag-cast siya ng prison upang kulungin si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na dumating na ang kanyang kakampi. Sinabi naman ni Wei na hindi siya nito maloloko. Nagulat na lang siya nang may ghost blade na biglang umatake sa kanya. Sinabi ni Yeshu kay Ifan na mag-ingat siya dahil tusong kalaban si Wei. Sinabi ni Wei kay Ifan na mahusay ang kanyang galaw at tinanong kung ano ang kanyang team. Sinabi ni Ifan na mula siya sa Tiny Herb. Sinabi ni Wei na kilala niya ang kanilang kapitan at sasabihin niyang isali siya sa main team upang makilala ng mga tao ang superstar na si Zhou Yebai. Sinabi ni Ifan na hindi naman siya si Zhou Yebai. Tuwang-tuwa si Yeshu at sinabing nag-google lang si Wei.
Sinabi ni Yeshu na huwag siyang makinig kay Wei dahil hindi nito kilala ang kanilang kapitan. Dumating na ang mga kasama ni Wei at agad na nagcast si Ifan ng Icebound. Si Yeshu naman ang humarap kay Wei. Dumating na rin si manager at pinagbabaril ang mga kasama nito. Nakatakas naman si Wei at siya naman ngayon ang sinasabihan ni Yeshu na lumabas at makipaglaban ng harapan. Agad namang nagtago si Wei upang hindi siya makita. Ngunit nakita ni Yeshu na may kumaluskos, kaya sinabi niya kay manager na tirahin ang kanyang lokasyon. Tinanong ni manager kung bakit tumatakbo si Wei papunta sa dungeon. Sinabi ni Yeshu na dahil hindi mahuhulog ang kanyang gamit kapag napatay siya ng monster. Malamang ay nangangamba siyang mahulog ang kanyang staff, dahil isa rin itong crafted silver weapon. Sinabi ni Wei na hindi niyo ako mapapatay. Sinabi ni Ifan na hindi na niya kayang abutan si Wei. Kaya inagaw na ni Yeshu si Chasing Haze at pinagbabaril ito. Tinamaan niya ito at inabutan nila. Pinatay na siya ni Yeshu at nahulog ang kanyang silver weapon. Napansin ni Yeshu na iba ang weapon na ito kumpara sa gamit niya noong una silang naglaban. Nagulat si manager sa ganda ng attribute ng staff. Agad namang nag-message si Wei at kinukuha ang kanyang sandata. Tinanong ni Yeshu kung bakit siya bumuo ng silver weapon. Sinabi ni Wei na hindi na niya kailangan ipaliwanag ito kay Yeshu. Sinabi ni Yeshu na malungkot si Wei at alam niya ang pakiramdam na ito. At kaya hindi siya nanatili sa Blue Rain upang maging kanilang coach, ay dahil pareho nilang gusto na sila mismo ang nakikipaglaban. Tinanong ni Yeshu kung naiisip ba niyang bumalik. Sinabi ni Wei na malabo na ito. Sinabi ni Yeshu na nabalitaan niyang natalo siya kay Yu, kaya siya ay nagretiro. Sinabi ni Wei na hindi ito totoo. Sinabi ni Yeshu na natalo siya sa isang slow hands na hindi nila inaakalang maaaring maging pro player. Kaya naiintindihan niya ang kanyang desisyon. Hindi naman nakapagsalita si Wei at tinanong na lang kung bakit siya nagretiro at ngayon ay nagplaplanong bumalik sa pro scene. Sinabi ni Yeshu na gusto kong gumawa ng malaking eksena bago ako tuluyang magretiro. Ayokong maging isang matandang malungkot na mayroong silver weapon sa isang online game. Nagalit naman si Wei dahil alam niyang siya ang tinutukoy ni Yeshu. Ngunit agad naman siyang tinanong ni Yeshu kung gusto ba niyang sumama at bumalik upang sorpresahin ang lahat. Sinabi ni Wei na mukhang masaya ito, ngunit dahil nagretiro si Yeshu ay bawal pa siyang sumali ng isang season. Sinabi naman ni Yeshu na sakto lang ito dahil kailangan din nila ng oras upang magsanay. Ayaw naman niyang bumalik sila upang matalo lang. Excited namang tinanggap ni Wei ang imbitasyon ni Yeshu. Dahil dito, unti-unti nang nabubuo ang kanilang grupo. Napansin ni Tang nakakaiba ang ngiti ngayon ni manager. Natutuwa kasi ito na nakakuha ang kanilang grupo ng bagong miyembro. Ngunit sinabi ni Yeshu na malayo pa sila sa katotohanan. Kaya tinanong ni manager kung bakit. Sinabi ni Yeshu na kulang pa sila sa mga gamit at level, kaya mahaba-haba pang panahon ang kanilang kailangan. Sinabi ni manager na tumigil na muna si Tang sa pagbabantay upang makapag-focus na sa pagiging pro player. Tinanong ni manager kung kamusta na sila Steamed Bun at Concealed Light. Sinabi ni Tang na level 52 na rin sila. Natuwa naman si Yeshu dahil nakakahabol ang mga ito. Nagpapasalamat naman si manager dahil nakagrupo nila si Yeshu. Dahil siguradong mas magiging mahusay sila Tang at Steamed Bun sa tulong ni Yeshu. At kahit hindi pa ganoon kahusay si Concealed Light ay malaki rin ang potential nito. Idagdag pa rito ang bago nilang miyembro na si Wei na dating kapitan ng Blue Rain. Kasama na rin si Ifan at Sumoching na tinatapos lang ang kanilang kontrata. Nagtataka naman si Tang kung bakit hindi maipinta si manager dahil masaya naman ito kanina. Sinabi ni manager na kinausap niya si Lulan at tinanong kung ano ang kanilang kailangan upang makapasok sa professional scene. Sinabi ni Lulan na isa sa mga requirements ay dapat mayroon silang room na equip ng holographic projection dahil gagamitin na ito sa susunod na season. Ngunit sa nagsisimula pa lang na grupo na kagaya nila ay hindi nila ito kakayanin. Sinabi ni Yeshu na huwag na niyang isipin ito dahil hindi naman sila mag-a-apply sa pro scene ng kagaya ng ginawa nila Lulan. Dahil taon-taon naman ay may dalawang grupong inaalis ang Glory. Tinanong ni manager kung ang tinutukoy ba ni Yeshu ay ang challenge. Sinabi ni Yeshu na kung dadaan sila sa challenge, ang kailangan lang nila ay sapat na dami ng miyembro at pera na pang entry. Ang problema lang ay maaari pa ring makilahok ang mga natanggal na professional team upang makabalik sa eksena.
Kaya tinawag din na resurrection ang event na ito, dahil ang madalas na nagwawagi rito, ay ang mga natanggal na professional teams. Ang kailangan lang nating gawin ay makasurvive sa challenge. Sinabi ni manager na delikado ito, dahil knockout system ang challenge, at isang talo lang ay eliminated na agad. Sinabi ni Yeshu na kahit dumaan sila sa application ay hindi rin ito sigurado. Dahil limitado rin ang slots ng professional teams, at hindi lang naman tayo ang mag-a-apply, kaya sa halip na isipin natin na matatanggal tayo, ay mas pagtuunan natin ng pansin kung paano tayo mananalo. Bigla naman nag-message ang studio na kaibigan ni Yeshu. Sinabi niyang naubusan na sila ng pera, at hindi nila nabili lahat ng materials na kanyang kailangan. Nagpasalamat si Yeshu at sinabing siya na ang bahala sa kulang. Matagal din na nag-offline si Lord Grimm dahil sa bounty, kaya nagulat sila nang makita na online na siya ulit. Sinabi ni Yeshu na kailangan niyang hantingin ang boss monster na Topaz Knight. Nahulaan naman ni Blue River na kailangan niya ng material mula rito. Tinanong ni Yeshu kung meron ba ang kanilang guild ng Blue-White Crystal. Agad naman niyang sinabing wala. Tinanong ni Yeshu kung ilang beses na bang napatay ang Topaz Knight. Sinabi ni Blue River na hindi siya espiya. Ngunit napilitan rin siyang sabihin na napatay na ito ng Tyrannical Ambition, Herb Garden, at Excellent Dynasty. Tinanong ni Yeshu kung bakit hindi pa nila ito nagagawa. Sinabi ni Blue River na nag-focus lang ang kanilang guild sa mga dungeons. Tinanong ni Yeshu kung sino ang libre sa kanila ngayon. Agad naman silang natuwa dahil bumalik na ang kanilang guild leader. Sinabi ni Yeshu na kung wala silang ginagawa, ay pumunta sila sa respawn point ng Topaz Knight. Tinanong naman ni manager kung bakit niya sinabi ito sa guild chat dahil siguradong mababasa ito ng mga espiya. Agad namang nag-usap-usap ang mga guild leaders nang malaman ang plano ni Lord Grimm. Sinabi ni Cold Knight na hindi tanga si Lord Grimm upang ipaalam ito sa lahat, kaya siguradong may iba siyang tinatarget. Mas mabuting sundan muna natin ang iba pa nilang mga miyembro. Sinabi ng isang player na nakita nila ang mga core members ng Happy Guild sa Mount Omar. Ibig sabihin nito, ang tunay nilang target ay ang Sunset Hunter. Kaya ipinadala nila ang mga high-level players sa Mount Omar, at ang mahihinang players sa Topaz Knight. Kalaunan ay lumabas na ang Topaz Knight, at nagsimula ng labanan ito ng mga players. Iniutos ni Yeshu na sugurin na rin ang boss monster, habang ang mga high-level players ng Kalabang Guild ay naghihintay pa rin sa Sunset Hunter. Bigla namang may pumasok na report na nahihirapan na sila sa Topaz Knight. Sinabi ng high-level player na kung sila mismo ay nahihirapan sa Topaz Knight, ay paniguradong mas nahihirapan ang mga ordinaryong miyembro ng Happy Guild. Ngunit hindi nila naisip na isa si Lord Grimm sa pinakamahusay na taktisyan, kaya saglit lang nilang natalo ang Topaz Knight dahil sa kanyang pamumuno. Tuwang-tuwa naman ang Happy Guild dahil sa rami ng loots ng boss monster. Nakakuha rin sila ng Earth Badge, ang pinaka-rare na drop ng Topaz Knight. Sinabi ni Yeshu na ilalagay niya ito sa kanilang guild storage. Tinanong ni Blue River kung bakit tinawag na naman siya ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na gusto niyang makita ang storage system ng Blue Brook. Tinanong ni Blue River kung ano na naman ang binabalak ni Lord Grimm. Sinabi ni Lord Grimm na inaayos lang niya ang kanilang guild, at gusto lang niyang makita ang kanilang system. Noong una ay ayaw pa ni Blue River, ngunit sa bandang huli, ay iginawa na lang niya ng system si Yeshu. Nagpasalamat naman si Yeshu, dahil mas maganda pa ang ginawa ni Blue River, kaysa sa orihinal, at sinabing sana ay naging member na lang siya ng Happy Guild, dahil siguradong magagamit ng kanilang grupo ang kanyang talento. Ngunit nagpaalam lang si Blue River. Sinabi ni Yeshu kay manager na maayos na ang system ng kanilang guild. Bigla namang nag-PM si Wei at sinabing lumabas na ang boss monster ng Poison Swamp. Napansin naman ni Yeshu na nasa paligid din ang 8 malalaking guild. Nag-iisip si Yeshu kung ano ang kanilang gagawin. Kung kukunin ba nila ang boss monster o mamumulot na lang sila ng gamit ng mga namatay. Sinabi ni Wei na malaki na ang kanilang pangalan upang mang-scrap picking pa. Kaya tinanong ni Yeshu kung ano ang kanyang plano. Sinabi ni Wei na huwag muna siyang magpakita dahil ang kanyang reputasyon ngayon ay napakarumi at mabilis maka-attract ng mga langaw. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Heavenly Domain kung saan nagmi-meeting ang mga guild leaders. Pinag-uusapan nila si Lord Grimm at ang habit nito na agawin ang mga boss monster. Sinabi ng isang leader na kung magkakaroon na naman sila ng gulo, ay gagamitin na naman ito ni Lord Grimm upang mapasa kanya ang boss monster. Kaya kailangan nilang magkaroon ng paligsahan, upang hindi na sila magbanggaan pa,
at ipapremyo na lang sa mananalo ang boss monster. Sinabi ni Wei na halos kalahating oras na ang nakakalipas, ngunit wala pa ring gumagalaw mula sa kanila. Sinabi ni Yeshu na nabasa niya sa forums na nagkaroon ng arena contest ang malalaking guild, upang pagdesisyonan kung kanino mapupunta ang boss monster. Sinabi ni Wei na hindi na nila magagamit ang gulo ng bawat isa. Sinabi ni Yeshu na may naisip siyang paraan nang makita niya ang title sa ulo ni Wei. Natapos na ang contest ng 8 guild, at ang nanalo ay ang player mula sa Samsara. Ngunit nagulat silang lahat nang may nagsabing nilalabanan na ng Blue Brook ang boss monster, kaya napasugod na rin ang iba pang mga guild. Sinabi ng Excellent Dynasty na dumating sila upang tulungan ang Samsara. Ngunit hindi naniwala ang Samsara, at sinabing ang boss monster din ang kanilang target. Hindi na mapigilan ang nangyayaring kaguluhan, dahil ang bawat grupo ay duda sa isa't isa. Bumalik sa pag-uusap ang mga guild leaders, upang alamin ang pinagsimulan ng kaguluhan. Sinabi ng Samsara, na ang unang lumabag sa usapan ay ang Blue Brook. Ngunit tinanong ng leader ng Blue Brook kung baguhan lang ba siya sa online game, dahil hindi man lang niya alam na imposibleng walang espiya na nakapasok sa kahit anong guild. Sinabi niyang hahayaan niya bang masira ang pangalan ng kanilang guild, para lamang sa isang boss monster. Isipin niyo nga kung ano ang makukuha namin dito. Sino ba sa tingin niyo ang mabibigyan ng pabor sa sitwasyong ito? Makikita naman sila Lord Grimm na nakikipaglaban sa boss monster. Sinabi ni Lord Grimm na itigil muna nila ang pag-atake, dahil mayroong guild na nakipag-deal sa kanya, para sa boss monster. Kaya umalis muna si Lord Grimm at nakipagtagpo sa mga ito. Sinabi ng Samsara, na nakahanda na ang mga materials na hinihingi ni Lord Grimm. Ngunit kailangan niyang sabihin na walang kinalaman dito ang Blue Brook, at wala rin dapat makaalam na nagbayad ang Samsara. Ibinigay na nila ang napagkasunduan kay Lord Grimm. Ngunit nagreklamo si Wei, dahil puro materials lang ni Yeshu ang kasama sa deal. Kaya muling nakipag-usap si Yeshu sa dalawang leader. Sinabi ni Lord Grimm na mayroon pa siyang kasamang mas gahaman pa sa kanya, at humihingi ito ng dagdag na materials. Hindi naman ako makahindi dahil siya ang may hawak sa boss monster ngayon, at papatayin na niya ito kapag hindi sila nagbigay. Kaya nagulat ang dalawang leader, dahil mayroon pa palang mas gahaman pang player, kaysa kay Lord Grimm. Nagulat naman ang leader ng Blue Brook, nang mapansin na si Wei ang kanilang espiya. Kaya agad niyang kinik ito sa guild. Sinabi ni Wei na napakahirap bumuo ng silver weapon, mabuti na lang at may nagagamit silang mga guild. Sinabi ni Yeshu na mahihirapan na sila sa susunod, dahil siguradong paghahandaan na nila ang kanilang galaw, kaya mas mabuting magpadala na rin tayo ng espiya sa kanila. Sinabi ni Yeshu na sa iyong husay at abilidad, ay mabilis kang magiging core member ng isang guild. Kapag nangyari ito ay maaari mo nang isama ang iyong buong tropa. Sa ganitong paraan ay mapupunta na sa inyo ang impormasyon tungkol sa mga materials ng guild. Kung sino ang may hawak nito at kung saan siya pwedeng patayin. Ayaw naman ni Wei na gamitin sa kalokohan ang kanyang mga katropa, ngunit sinabi ni Yeshu na para naman ito sa pag-upgrade ng kanyang silver weapon, kaya nakumbins na rin si Wei, at tinanong kung saan naman si Yeshu mag-espiya. Sinabi ni Yeshu na papasok siya sa Samsara, dahil madaling pumasok sa kanila ngayon. Halata kasi na gusto nila ng atensyon, kaya nakipag-deal sila upang mapatay ang boss monster. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop, kung saan ia-upgrade na ni Yeshu ang kanyang sandata. Nabuo na kasi niya ang mga kailangang materials para rito. Tuwang-tuwa naman si manager nang makitang naging successful ang upgrade ni Yeshu. Tinanong ni Yeshu kung magkano pa ang pera ni Chasing Haze. Sinabi ni manager na mayroon siyang 10,000. Sinabi ni Yeshu na ibigay niya muna ito sa kanya, dahil kailangan niya ng perang pambili ng equipments, dahil gagawa siya ng bagong account upang mag-espiya sa kalabang guild. Sinubukan ni Yeshu na sumali sa party ng malalaking guild, bilang isang MT, ngunit natawa sila sa kanyang pangalan. Super Hati ang pangalan ng kanyang tank, ngunit tatawagin ko pa rin siyang Yeshu para lang mas madali. Sinabi ni Endless Night na may nakuha silang mahusay na tank, at malaki ang kanyang naitulong sa pinasok nilang 100-man dungeon. Sinabi niya na kung mas malakas lang ang kanilang mga kasama, ay siguradong natapos nila ito dahil sa kanyang tulong. Tinanong ng leader ng Tyrannical Ambition kung gaano siya kahusay. Sinabi ng cleric na mas mahusay pa siya sa kanilang number 1 tank. Sinabi ng kanilang leader na gusto niyang makita ang galaw nito. Lumipat ang eksena sa Heavenly Domain kung saan makikitang hinihintay nila si Yeshu. Nagulat si manager nang makita na ang mismong leader ng Tyrannical Ambition ang naghihintay sa kanya.
Ipinakilala na siya ng cleric sa kanilang leader. Sinabi ni Wandering Peak na marami na siyang narinig tungkol sa kanya, at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanilang boss hunt. Nagulat si manager nang marinig na ang kanilang target ay ang level 70 boss monster, dahil isa ito sa pinakamahirap na boss ngayon. Tinanggap naman ito ni Yeshu, at pumunta na sila sa respawn point. Makikita rin na andito ang guild ng Samsara, at ang guild ng Blossom Valley. Pinagtatawanan nila ang tank ng Tyrannical Ambition, dahil wala man lang siyang matinong gamit. Sinabi ni Yeshu na napadaan lang siya at isinali sa party. Nagduda naman ang Samsara kung bakit siya ang kinuhang head tank ng Tyrannical Ambition. Bumulong si Wandering Peak, at tinanong kay Yeshu kung kaya ba niyang kunin ang boss monster. Sinabi ni Yeshu na susubukan niya, at agad na sumugod sa boss. Inutusan ni Wandering Peak ang mga cleric na suportahan si Yeshu. Ngunit may biglang pumatay sa mga ito. Siya si Dazzling Spring na mula sa guild ng Blossom Valley. Iniisip ng Tyranny kung sino siya, dahil ngayon lang nila ito nakita. Ang pinupuntirya naman niya ngayon ay si Yeshu, upang kunin sa kanya ang boss monster. Ngunit nag-counter si Yeshu ng Arc Charge. Nabasa naman ito ni Dazzling Spring at nag-iwan ng bomba. Ngunit nag-counter ulit si Yeshu, at sinundan pa ng heroic leap. Nagulat ang lahat nang makita ang kanyang ginawa. Mas nagulat pa sila nang ninakdown niya si Dazzling Spring papunta sa boss. Nakailag naman si Dazzling Spring, at agad na nag-reload. Hindi makapaniwala ang leader ng Samsara sa pinapakitang husay ng dalawa. Ipinagpatuloy pa ni Dazzling Spring ang pagbaril kay Yeshu, ngunit hindi niya ito matamaan. Napansin ng mga player na pamilyar ang galaw ng Spitfire. Dahil ito ang signature moves ng kapitan ng 100 Blossoms, na si Zhang Jial ng unang server. Kaya nabuhayan sila ng loob nang mapagtanto na ang kanilang kapitan ang Spitfire, na nakikipaglaban ngayon sa server 10. Sinabi ng Samsara na seryoso ang Blossom Valley ngayon, dahil kumuha pa sila ng professional player. Sinabi ni Yeshu na manonood na lang ba sila, at hindi tutulong. Hindi rin nagpahuli ang Samsara, at naglaban-laban na ang lahat. Kalaunan ay napatay din ni Dazzling Spring si Yeshu, kaya tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Blossom Valley. Ngunit hindi nila napansin na may kalapit na cleric si Yeshu. Agad nitong binuhay si Yeshu, kaya agad ding sumugod si Yeshu kay Dazzling Spring. Tinanong ni Dazzling Spring kung sino siya, dahil mahusay niyang nabibigyan ng command ang cleric. Ngunit natawa si Yeshu nang marinig na lalaki ang boses ng cleric. Isa pala itong Chixilog. Nahihirapan na si Dazzling Spring na patayin si Yeshu, dahil may cleric na naghi-heal sa kanya. Kaya ang cleric na ang kanyang tinira, ngunit hindi siya pinalampas ni Yeshu. Natamaan ng malubha ni Yeshu si Dazzling Spring, ngunit biglang may dumating na cleric upang suportahan siya. Tinanong ni manager kung siya ba ang ire-recruit ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na nagkataon lang na nagkita sila ng dating kapitan ng 100 Blossoms. Napansin ni Endless na wala nang pakialam ang mga miyembro ng Blossom Valley sa boss monster, at mas mahalaga na sa kanila ang laban ni Dazzling at Yeshu. Tinanong ni Yeshu kung bakit seryoso si Dazzling sa kanyang Smurf account. Sinabi ni Dazzling Spring na baka siya ang seryoso. Sinabi ni Yeshu na seryoso talaga siya dahil gusto niyang bumuo ng grupo at bumalik sa eksena. Nakilala na siya ni Dazzling Spring kaya tinira niya ito ng malakas. Mabuti na lang at bumalik ang Chixilog na cleric upang tulungan si Yeshu. Kaya sumugod na naman si Yeshu at sinabing tingnan natin kung sino sa ating cleric ang unang mauubusan ng mana. Bumalik sa alaala ni Dazzling nang matalo sila ng excellent era sa championship. Nagkaroon din ng injury ang kanilang kapitan, kaya siya na ang pumalit dito. Ngunit dahil nawala na ang kanyang kaduo, ay mas naging mahirap sa kanilang grupo ang masungkit ang championship. Mahusay namang player si Zhang Jiale, ngunit dahil siya lang ang may galaw sa kanilang grupo, ay napagod na rin siyang bumuhat at kalaunan ay nagretiro. Sinabi ni Yeshu na wala pa siyang planong sumuko, dahil hanggang mayroon pang natitirang pag-asa, ay hinding-hindi siya susuko. Napatay na ni Yeshu si Dazzling Spring, at tinawag na niya ang mga cleric upang bumalik sa boss monster. Sinalubong naman siya ng mga miyembro ng Blossom Valley, ngunit nakahanda ang kanyang mga cleric kaya walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang mga ito. Kaya napaisip ang Chixilog na cleric kung sino siya. Nagtataka rin ang leader ng Tyrannical Ambition dahil halos mag-isa niyang inubos ang buong grupo ng Blossom Valley. Sinabi ni Endless Knight na sinadya niyang magpatama upang maabsorb ang lahat ng tira ng Blossom Valley. Upang i-reflect ang lahat ng nakuha niyang damage para ma-one-hit ang mga ito. Nagawa niyang makasurvive dahil alam niyang may padating na heal mula sa mga cleric.
Ngunit sa isang maling kalkulasyon lamang ay siguradong patay siya. Wala nang nagawa ang mga natirang miyembro ng Blossom kung hindi ang umatras. Sinabi ng leader ng Tyrannical Ambition na wala nang ibang player na makakagawa ng kanyang ginawa kung hindi si EQ. Kaya iniisip nila kung ano ang kanyang dahilan upang mag-espiya sa kanila. Sinabi ni Wandering Peak na pabayaan na muna siya at gamitin na lang ang oportunidad na ito upang mapakinabangan sa boss hunt ng libre. Kaya nagpanggap na lang sila na wala silang alam, at inimbitahan siyang sumali sa Tyrannical Ambition. Pagkatapos ng lahat ay kinausap ni Yeshu si Dazzling Spring. Inimbitahan niya ito na sumali sa kanilang grupo. Ngunit tinanggihan ito ni Dazzling, kaya sinabi ni Yeshu na naiintindihan niya. Tinanong ni manager kung bakit hindi na niya ito pinilit. Sinabi ni Yeshu na matagal na nitong binitawan ang pangarap na maging kampiyon. Tinanong ni manager kung bakit ganoon na lang niya binitawan ang kanyang pangarap. Sinabi ni Yeshu na ang pagkakaiba nila ni Zhang Jial ay hindi nito naranasang maging kampiyon kaya hindi niya alam ang pakiramdam nito. Nanghihinayang naman si manager dahil hindi nila nakuha ang isang mahusay na player. Bumalik ang eksena sa loob ng game kung saan si Yeshu ay pinagkakaguluhan ng mga player na gusto siyang makaparty. Alam kasi nila na malaki ang tsansang matapos nila ang papasukin nilang raid kung kasama siya. Bigla namang dumating ang leader ng Tyrannical Ambition at sinabing lumabas na ang level 70 boss monster ng North Bridge. Pumunta na sila sa lokasyon ng boss monster. Ngunit matalas ang pakiramdam ng boss monster at nakaalerto sa lahat ng lumalapit sa bridge. Bigla namang dumating si Dazzling Spring at tinira ang boss monster. Ngunit mabilis na nag-counter ang boss at sinalag ang kanyang tira. Makikita rin sa paligid ang guild ng Blossom Valley, Blue Brook at ang Herb Garden. Sinabi ni Yeshu na inaatake ng boss monster ang lahat ng lumalapit at si Dazzling Spring ay nasa itaas na ng bridge, kaya nasa maganda na siyang posisyon upang atakihin ang sinumang lalapit sa boss monster. Tinanong ni Wandering Peak kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Yeshu na papatayin niya si Dazzling Spring, habang sila naman ang haharang at makikipaglaban sa mga miyembro ng Blossom Guild. Ito na lang ang paraan upang makuha nila ang boss monster, dahil hindi na nila kayang habulin ang damage na nagawa ni Dazzling Spring. Nakita ni Dazzling Spring na papalapit sa kanya si Yeshu, kaya pinagbabaril niya ito. Sinabi ni Wandering Peak sa mga cleric na alagaan siya ng heal. Ngunit hindi nila makita si Yeshu, dahil sa mga smoke bomb ni Dazzling Spring. Inabangan naman ng Chiksilog na cleric ang paglabas ni Yeshu, at agad na nag-cast ng heal. Napansin ito ni Dazzling Spring kaya nagpahabol siya kay Yeshu, upang mailayo siya sa mga cleric. Nang humabol naman ang mga cleric ay agad niyang pinatay ang mga ito. Inatake siya ni Yeshu, ngunit nakailag si Dazzling Spring. Ang matindi pa rito ay nakapaglagay siya ng trap sa landing spot ni Yeshu. Sinubukan ni Yeshu na umilag ngunit naghagis pa ng granada si Dazzling Spring. Nag-alala naman si Wandering Peak dahil bumagsak na sa pula ang buhay ni Yeshu. Hindi na nagawang makalapit ni Yeshu at napatay siya ni Dazzling Spring. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat ay may bumuhay kay Yeshu. Nagulat si Dazzling kung paanong may nakalapit sa kanilang cleric, kaya agad niyang tinira ito. Ngunit hindi naman pumayag si Yeshu at mabilis siyang sinugod. Nagcast ng provoke si Yeshu, kaya hindi na nakatakas si Dazzling, at pareho silang nahulog sa tulay. Agad na iniutos ni Wandering Peak na kunin sa kalaban ang boss monster. Sinabi ni Endless Night na dumating ang grupo ng Samsara sa kabilang bahagi ng bridge. Nagtataka naman sila kung sino ang warlock na namumuno sa kanila ngayon. Sinabi ng kanilang espiya na bagong recruit lang siya ng Samsara, ngunit napakahusay niyang taktisyan. Ang warlock na ito ay si Wei, at sa maikling panahon ay naging commander na siya ng Samsara. Makikita naman na tinangay na sa malayo sila Dazzling. Tinanong ni Yeshu kung bakit pa siya nakaalerto gayong sobrang layo na nila, at hindi na makakabalik sa boss monster. Sinabi ni Dazzling na kung hindi dahil sa cleric ay siguradong patay na siya. Tinanong ni Yeshu kung napabilib ba siya ng cleric kanina. Sinabi ni Dazzling na mahusay ang kanyang tiempo at obserbasyon. Marunong din siyang gumamit ng blind spot dahil nakapagtago siya sa kanyang smoke bomb. Napangiti naman si Yeshu, kaya napagtanto ni Dazzling na gumawa si Yeshu ng Smurf account upang makahanap ng cleric na may potensyal. Sinabi ni Yeshu na kailangan ng kanyang grupo ang mahusay na cleric, kaya pinlano niyang sumali sa iba't ibang guild. Swerte lang at agad siyang nakatagpo sa unang guild na kanyang napuntahan. Sinabi ni Dazzling na kaya pala MT ang ginawa mong karakter, at tinanong kung nasaan na ang cleric kanina. Sinabi ni Yeshu na malamang ay nalunod na ito.
Kaya nagulat si Dazzling Spring. Sinabi ni Yeshu na kung sobrang husay niyang cleric, ay siguradong matagal na siyang nadiskubre ng mga scout, at siguradong hindi ko na siya marirecruit. Bagamat mahusay ang kanyang tiyempo, ay mabagal pa ang kanyang kasunod na galaw. Kaya madali mo siyang tinamaan, dahil tumitigil siya pagkatapos makapag-cast ng skill. Nagalit naman si Dazzling nang mapagtanto, na ginamit siya ni Yeshu upang masubukan ang cleric. Tinanong ni Yeshu kung bakit niya tinutulungan ang Blossom Valley. Sinabi niyang nakukonsyensya siya, dahil ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang kapitan ang kanilang grupo nang ito ay ma-injury. Ngunit maaga siyang nawalan ng pag-asa, at maagang nagretiro. Kaya dito na lang siya bumabawi sa pagtulong sa kanilang guild. Bumalik naman si Dazzling sa bridge, upang muling kunin ang boss monster. Nagsabi naman si Yeshu kay Wandering Peak na hindi na siya makakabalik kaya nagalit ito. Nagagalit rin si manager, dahil gumawa ng bagong account si Yeshu, para lang makakuha ng cleric. Sinabi ni Yeshu na si manager na ang makipag-usap at mag-recruit sa kanya. Kinabukasan ay nakipagkita si manager dito, at nang makita niyang babae ang cleric, ay agad niyang tinukso si Yeshu. Ngunit nagulat siya nang marinig na lalaki ang boses nito. Nagpanggap si manager na nakita niyang nakikipaglaban ang cleric sa North Bridge, at napabilib siya nito. Sinabi niyang bumubuo sila ng grupo, at gusto niyang imbitahan ang cleric na sumali sa kanila. Tinanong ng cleric kung ito ba ang grupo na binubuo ni Yeshu. Nagulat si manager, dahil bistado ng cleric na si Yeshu ang gumagamit ng tank. Kaya umalis na lang si manager, dahil alam niyang hindi ito sasali, dahil kalaban ng Tyranny si Yeshu. Ngunit pinigilan siya ng cleric at nagtanong ng mga bagay tungkol sa kontrata. Sinabi ng cleric na magiging pro player na siya, kung sasali siya sa grupo ni Yeshu, kaya kailangan niyang malaman ang mga bagay tungkol sa sweldo, allowance, pagkain, at iba pa. Napansin ni manager na seryoso ang cleric, kaya ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya. Ngunit marami pa siyang tinatanong kaya sinabi ni manager, na si Yeshu na ang makipag-usap dito. Tinanong ng cleric kung ano na ang sitwasyon ng grupo. Sinabi ni Yeshu na kagaya ng sinabi ni manager, na wala pa ring kasiguraduhan, dahil knockout system ang challenge, ay isang talo lamang ay hindi na sila makakapasok sa pro scene. Tinanong ng cleric kung sigurado bang mananalo sila sa challenge. Sinabi ni Yeshu na hindi niya masasabi na mananalo sila ng 100%. Ngunit kung sa challenge pa lang ay hindi na tayo makakapasok, ay wala nang dahilan upang magpatuloy pa ang grupo. Sinabi ng cleric na ang challenge pala ang magiging sukatan kung kakayanin nilang makipagsabayan sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na tumpak, at ang challenge ang kanilang magiging training ground upang ma-experience nila kung paano makipaglaban ang mga pro players. Pumayag na ang cleric at sinabing bihira lang ang pagkakataong ito, dahil pangarap talaga niyang maging pro player, kaya masusi niyang tinatanong ang mga detalye. Tinanong ng cleric kung sino pa ang kanilang mga kagrupo. Sinabi ni Yeshu na sa ngayon ay 4 pa lang sila. Isang warlock, isang battle mage at silang 2. Tinanong ni manager kung bakit hindi niya isinama si Sumocheng. Nagulat ang cleric nang marinig ang pangalan ni Sumocheng. Sinabi ni Yeshu na hindi pa siya makakasama sa challenge dahil nakakontrata pa ito. Ngunit kung makakapasok sila sa pro scene ay siguradong makakagrupo na nila ito. Sinabi ni manager na kakausapin na rin niya si Steam Bun upang tuluyan ng mabuo ang Team Happy. Kaya gumawa na siya ng group chat at pinagsama-sama ang grupo. Kinabukasan ay pinanood nila ang laban ng Excellent Era at ng Team Void. Makikitang nahihirapan muli ang Excellent Era, at hindi na naman maganda ang ipinapakitang laban ni San Xiang. Bigla namang dumating si Steam Bun, kaya tinawag nila ito. Sinabi niyang nang sabihin ni manager na gagawa sila ng grupo ay agad na siyang bumiyahe papunta rito. Sinabi ni Steam Bun na marami palang tagahanga ang Excellent Era rito. Ngunit mukhang dehado ang Excellent Era ngayon sa Team Void, kaya naiinis na naman ang kanilang mga tagahanga dahil wala man lang silang nagawa laban sa Team Void. Sinabi ni Yeshu na masyado silang maraming error, at walang umaayos sa kanilang mga sablay. Kung magpapatuloy ito ay siguradong matatanggal na sila ngayong season. Dumating na rin si Wei sa internet shop. Tinanong niya kung hindi ba siya ipapakilala ni Yeshu sa magagandang babaeng kasama nila. Sinabi ni Yeshu na siya si manager, at ito naman ay si Tang Ru. Bigla namang sumingit si Steam Bun nang makitang hawak nito ang kamay ni Tang. Kasunod namang ipinakita ni Yeshu ang kanilang conference room, at ang kanilang training room. Natuwa naman si Wei at tinanong kung saan naman sila matutulog. Sinabi ni manager na nagrenta siya ng bahay, malapit lang dito. Tuwang-tuwa naman si Steam Bun nang makita ang kanilang bahay.
Kinabukasan ay nagpractice na ang grupo. Unang nagpakilala si Tang, sumunod naman si Steam Bun, nagpakilala na rin si Wei at sinabing siya ang dating kapitan ng Blue Rain. Nagpakilala na rin si Little Cold Hands, ang cleric na na-recruit ni Yeshu. Sinabi ni Concealed Light na baguhan pa lang siya sa Glory, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa grupo. Si Yeshu naman ang kanilang magiging kapitan, at sinabi niyang simula ngayon ay kailangan na nilang magsanay na maging isang grupo. Sinabi ni Yeshu na maglaban muna si Steam Bun at Wei. Excited naman si Wei at sinabing magugulat si Steam Bun sa kanyang mga galaw. Kalaunan ay natalo si Steam Bun, kaya tuwang-tuwa si Wei. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang masyadong matuwa dahil newbie pa lang si Steam Bun. Sinabi niyang kaya niya pinaglaban silang dalawa ay upang masukat ni Wei ang kanyang kakayanan. Sinabi ni Wei na bilang isang newbie ay magaling na ito at marami rin siyang kakaibang galaw na nakakagulat. Sinabi ni Yeshu kay Tang na siya naman ang makipaglaban kay Wei. Sinabi ni Wei na hindi niya ito pagbibigyan. Makaraan ng ilang minuto ay sinabi ni Wei na mabilis si Tang, at habang tumatagal ang laban ay mas lumalabas ang kanyang husay. Sinabi ni Yeshu na si Tang at Steam Bun ay parehong 4 na buwan pa lang naglalaro. Kaya napabilib si Wei kay Yeshu dahil nakita niya ang potensyal ng dalawa. Sinabi rin ni Wei kay Tang na tumigil muna dahil kausap pa niya si Yeshu. Kasunod naman ay nagtuon to sila. Sinabi ni Wei na medyo mabagal pa si Concealed Light, at mahusay naman tumiempo ng Resurrection ang cleric. Sinabi ni Yeshu na mahusay sa mathematics si Concealed Light, at siguradong magagamit nila ito sa laro. Idagdag pa rito na walang makukuhang impormasyon ang kanilang mga kalaban, dahil karamihan sa kanilang kagrupo ay mga rookie. Sinabi ni Wei na kailangan pa nilang magsanay ng mas matindi upang makasabay sa kanilang dalawa ni Yeshu ang mga newbie. Sinabi rin ni Wei na naniniwala siyang mananalo sila sa challenge, dahil madali lang sa kanilang dalawa ni Yeshu ang mga ordinaryong teams, at pareho pa silang naka-silver weapon. Natapos na ang ranking game ng mga professional team. Ang Blue Rain ang nakakuha ng unang pwesto, sumunod naman ang Samsara, pangatlo ang Tiny Herb, at pang-4 ang Team Tyranny. Sa pinakadulo at pang-20 pwesto naman ay ang Team Howling, at ang pangalawa sa dulo ay ang Excellent Era. Kaya matatanggal ang grupo nila ngayong season. Hindi naman makapaniwala ang announcer na ang dating kinatatakutang grupo ay nalaglag ngayon sa rankings. Matapos ang kanilang laban ay kinausap ni Boss Tao si San Xiang. Kasunod nito ay nagkaroon ng press conference kung saan sinabi ng Excellent Era na hindi muna makakalaro si San Xiang dahil sa kanyang injury. Kaya tinanong ng mga reporter ang manager ng Excellent Era. Nagtataka naman si manager kung paano na injury si San Xiang, gayong mukhang maayos naman ito kanina. Sinabi ni Yeshu na maaaring lumalaki na ang problema sa loob ng Excellent Era dahil kung mapapansin mo ang laro ni Hao, ay nagpapasikat na lang ito sa halip na tulungan ang kanyang mga kagrupo. Nasa isip siguro ni Hao na pabagsak na ang Excellent Era, kaya mas pinili na lang niyang magpasikat upang masigurado ang kanyang kinabukasan sa ibang grupo. Siguro ay pinagpahinga muna ng management si San Xiang, upang magkaroon sila ng dahilan kung sakaling matalo. Isa pa ay para hindi mawalan ng pag-asa ang mga tagahanga ng Excellent Era, dahil hanggat may mga tagahangang naghihintay kay San Xiang, ay magpapatuloy pa rin ang Excellent Era. Ipinakita ang Team Happy na puspusan sa kanilang pagsasanay. Makikita rin na sila ay masaya kahit pa sobrang tindi ng kanilang training. Samantalang makikita naman ang pagbagsak ng popularidad ng Excellent Era, at ang pagkadismaya ng kanilang mga tagahanga. Bigla namang napalundag si manager nang makuha niya ang balita na opisyal nang nakarehistro ang kanilang grupo sa challenge. Tuwang-tuwa rin si Steam Bun at sinabing hindi na siya makapaghintay. Dahil dito sinabi ni manager na ililibre niya ang grupo at kakain sila sa labas. Pagdaan nila sa baba ay nakita nila ang press conference ng Excellent Era. Sinabi ni San Xiang na nagparehistro na ang Excellent Era sa challenge at sisiguraduhin nilang makakabalik sila sa professional scene. Kaya biglang naging seryoso ang buong Team Happy. Sinabi ni Wei na siguradong makakaharap nila ang Excellent Era. Sinabi ni Yeshu na siguradong maghahanda ang Excellent Era sa challenge dahil hindi maganda ang performance nila ngayong season at hindi sila papayag na basta na lang mawala. Tinanong ni Tang kung ano ang mangyayari kung matalo nila ang Excellent Era. Sinabi ni Wei na kung mangyayari ito, ay siguradong mawawala na ang grupong pinaghirapan ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na kung makaharap man natin sila, ay kailangan lang natin silang talunin. Sumang-ayon naman si manager at Steam Bun.
Lumipat ang eksena kung saan magkausap si Manager Lee at Boss Tao sa loob ng isang restaurant. Sinabi ni Manager Lee na magmula nang lumabas si San Xiang sa presscon ay humupa na ang galit ng kanilang mga tagahanga. Ngunit mayroon pa silang problema dahil bumuo si Yeshu ng grupo at nagparehistro rin sa challenge. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dito rin kakain ang grupo nila Yeshu. Nakita ng manager ng Excellent Era si Yeshu at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Ngunit sinabi ni Steam Bun na napanood niyang kasali rin sila sa challenge, kaya dapat nilang paghusayan dahil sila ang kanilang makakatapat. Natawa na lang si manager at hinilang palayo si Steam Bun. Si Boss Tao naman ay tumayo na lang at umalis. Tinanong ni Wei kung sino sila. Sinabi ni Tang na sila ang manager at may-ari ng Excellent Era. Nag-aalala naman si Wei na baka hindi sila makipaglaban ng parehas, dahil halos isang dekada ng professional team ang Excellent Era at malawak na ang kanilang impluensya. Tinext ni Yeshu si Boss Tao at tinanong kung hindi ba sila natatakot na sila ay magkaharap. Sinabi ni Boss Tao na bakit naman siya matatakot. Sinabi ni Yeshu na dahil mauubos ang kanyang pera kapag tinalo nila ang Excellent Era. Sinabi ni Boss Tao na ipanalangin niyang hindi agad magkita ang kanilang grupo. Tinanong naman ni Wei kung may nakuha siyang impormasyon. Sinabi ni Yeshu na makikipaglaro sila ng parehas. Nasisiguro niya ito dahil ilang taon na rin silang magkakilala. Maaaring magkaiba na ang kanilang grupo ngayon, ngunit hindi mawawala ang kanilang respeto sa isa't isa. Lumipat ang eksena sa loob ng headquarters ng Excellent Era. Ibinigay ni Boss Tao kay Manager Lee ang isang folder. Nagulat siya nang makita na kagrupo na nila ang #1 mechanic ng Glory at isa sa 4 na pinakamahusay na tactician. Sinabi ni Boss Tao na bubuhayin nilang muli ang Excellent Era at babalik sila ng mas matindi pa sa kanilang inaasahan. Dito na po natapos ang Season 2. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at nag-subscribe. Kapag lumabas na po ang Season 3, ay gagawan ko agad ng kasunod.